Ang 7 milyong taong kasaysayan ng sangkatauhan ay malapit ng magwakas, hindi dahil sa digmaan o kahit sa isang asteroid, sa halip, ito ay magmumula mismo sa mga kamay ng mga Diyos. Sa konseho ng Valhalla, ginanap ang isang pagpupulong na dinaluhan ng maraming Diyos mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pangunguna ng walang kain na Zeus, tinanong niya ang iba pang Diyos kung dapat pa bang hayaang mabuhay ang sangkatauhan ng panibagong 1,000 taon o tuluyan na silang wakasan. Suportado ng dalawang kilalang Diyos na si Shiva at ang may buhat na siopaw na si Aphrodite, ang pagwawakas sa sangkatauhan dahil matagal na daw nag-aaway ang mga tao at patuloy din ng mga itong sinisira ang kalikasan. Sumang-ayon rito ang lahat at bumoto upang wakasan ang sangkatauhan, ngunit bago pa man gawin pinal ni Zeus ang desisyon ay biglang dumating ang mga Valkyrie na si Brunhilde, kasama ang kapatid nitong si Gol. Tutol rito si Brunhilde at iginiit na masyadong marahas ang basta na lamang wakasan ang sangkatauhan, kung saan iminungkahi niya ang isang pagsubok para sa kapalaran ng mga tao na isang bagay na naiiba sa nakaraan, at ito ang Ragnarok. Habang ikinagulat ito ng lahat ng mga Diyos, kinuha ni Brunhilde ang isang aklat ng mga batas at binanggit ang batas ng huling labanan na kilala rin bilang Ragnarok, kung saan ipinaliwanag niya na ito ay isang torneo sa pagitan ng 13 Diyos at 13 tao. Kung manalo ang mga Diyos ay lilipulin ang sangkatauhan, ngunit kung mananalo ang tao, mabubuhay pa ang mga ito sa loob ng isa pang 1,000 taon. Ngunit dahil hindi pa ito nagaganap kailanman at napaka-imposibleng matalo ng mga tao ang mga Diyos ay tinawanan lamang si Brunhilde ng mga ito, lalo na ang mga uwak ni Odin. Kaya upang mapapayag ni Brunhilde ang mga Diyos ay inasar niya muna ang mga ito na marahil natatakot sila sa mga tao, na kung saan biglang tumahimik ang buong konseho at mararamdaman ang pagkainis ng mga Diyos. Habang tagumpay si Brunhilde sa kanyang ginawa, sinabi naman ni Zeus na ito ay isang interesanteng panukala, kaya't agad niyang ibinaba ang pinal na desisyon at hinikayat ang mga Diyos na ipakita ang bagsik nila sa mga tao. Dahil half-god half-human si Brunhilde ay siya ang pinili ni Zeus na mamahala sa mga tao, at hanapin ang pinakamahusay na mandirigma mula sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa pagsisimula ng torneo na gaganapin sa Valhalla Arena, lumitaw sa gitna si Heimdall bilang announcer ng torneo, kung saan ipinaliwanag niya ang patakaran at ito ay magiging isang labanan hanggang kamatayan. Para sa unang laban, tinawag ni Heimdall ang unang kalahok sa panig ng mga Diyos at ang may titulong The God of Thunder, walang iba kundi si Thor. Habang sa panig naman ng mga tao, tinawag naman ni Heimdall ang pinakamalakas na bayani ng Tsina na nakasakay pa sa kabayo, at ito ay si Lubo. Magsisimula na ang unang laban sa Ragnarok, isang labanan sa pagitan ng Diyos na Berserker gamit ang kanyang maso, laban sa pinakamalakas na bayani ng 3 kaharian gamit naman ang kanyang polearm. Nang hipan na ni Heimdall ang kanyang Gjallarhorn na hudyat sa pagsisimula ng laban, naglakad na ang dalawang kalahok patungo sa isa't isa. Unang umatake si Lubo ngunit nasangga lamang ito ni Thor, subalit nagawa pa rin itong maitulak palayo ni Lubo. Kaya muling umatake si Lubo ngunit nasangga ulit ito ni Thor at siya naman ang naitulak palayo nito. Agad na umatake si Thor ngunit nagawang matapatan ni Lubo ang kanyang lakas, na kung saan namangha ang mga manunood dahil nagagawang tapatan ng isang tao ang lakas ng isang Diyos. Umatras si Thor habang naglabas ng kuryente sa kanyang kamay, at hinawakan niya ang kanyang maso gamit ang parehong kamay habang pumustura ito upang umatake. Sinabi ng mga uwak ni Odin na tila nakakuha ng respeto si Lubo mula kay Thor, dahil hindi nito gagamitin ang kanyang maso laban sa isang tao. Noong sinaunang panahon sa lugar ng mga Diyos na tinatawag na Asgard, ito ay mahigpit na binabantayan ng mga anghel at napapalibutan ng matataas na pader, na nagsisilbing proteksyon laban sa palagiang pag-atake ng mga giant na nagmumula sa Jotunheim. Ngunit isang araw ay muli na namang umatake ang mga giant, na ikinagulat ng mga anghel. Bagamat nagagawa ng mga anghel at ng matataas na pader na pigilan ang mga giant, bigla naman may lumitaw na mas malaki pang giant at nagawa nitong masira ang kanilang pader. Kaya sa mga sumunod na eksena ay tila naging Attack on Titan na ang nangyari, kung saan pinagpapatay at pinagkakain ng mga giant ang mga anghel at ang iba pang mga mamamayan. Nang marating ng mga ito ang kastilyo ay doon na nagpasyang magpakita si Thor, na kung saan ginamit niya ang kanyang instant kill technique at madali lamang niyang natalo ang mga giant, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng pagkabagot sa kanyang buhay.
Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, ginamit na ni Thor ang kanyang instant kill technique kay Lubo, na nagdulot ng malakas na impact sa buong arena. Habang iniisip ni Gol na tapos na ang laban, hinikayat siya ni Brunhilde na tignan ito ng mabuti dahil ito ang sandaling babago sa kasaysayan ng mga Diyos at ng sangkatauhan. Biglang inangat ni Lubo ang maso ni Thor at nagawa pa niyang masugatan ang God of Thunder, habang hindi makapaniwala ang mga Diyos sa kanilang nakikita. Parehong iniisip ni Lubo at Thor na kung isinilang sila sa parehong panahon at uri ng nilalang, ay malamang na naging magkaibigan sila. Taon na ang nakalipas sa mga kapatagan ng Mongolia, isang batang Lubo ang naglalakbay upang hanapin ang pinakamalakas na kalaban. Lahat ng kanyang makasalubong na lalaban sa kanya ay kanyang tinatalo, na naging dahilan upang sumikat ang kanyang pangalan sa buong China. Lumaban din siya sa maraming digmaan at hindi kailanman natalo, na naging dahilan upang lalong dumami ang kanyang mga tagasunod. Kaya matapos ang 30 taon na paglalakbay ay doon napagtanto ni Lubo na wala nang sino man sa mundo ang makakapantay sa kanya. Dahil doon ay nawalan na siya ng gana pang mabuhay, kaya't naisip niyang magpadakip na lamang sa mga kalaban. Ngunit ngayon ay labis ang tuwa ni Lubo dahil sa wakas ay nakahanap na rin siya ng kanyang katapat. Nagtataka naman si Zeus kung paano nagawang saktan ng isang tao ang isang Diyos, habang dagdag pa niya na walang kahit anumang sandatang tao ang kayang tumagal sa maso ni Thor. Ngunit nang makita niya ang kakaibang ngiti ni Brunhilde ay doon na niya napagtanto ang rason, dahil bago pa pala simulan ng torneo ay may naisip ng plano si Brunhilde kung paano matatapatan ang mga sandata ng mga Diyos. Doon ay lumabas ang 11 pang Valkyrie sa utos ng nakakatanda nilang kapatid na si Brunhilde, kung saan nagtaka si Gol kung ano ang binabalak ng kanilang nakakatandang kapatid. Tinawag ni Brunhilde ang ika-4 nilang kapatid na si Randgriz, at tinanong niya kung alam nito ang tungkol sa mga sagradong sandata ni Thor. Kinumpirma naman ito ni Randgriz, at binanggit ang malaking maso ni Thor at ang mga iron gloves nito na kayang salagin ang anumang atake. Sinabi ni Brunhilde na kailangan nilang matalo si Thor at tinanong ang kanyang kapatid kung handa ba siyang ialay ang kanyang katawan para sa kanilang layunin, na agad namang sumang-ayon sa kanya si Randgriz. Plano pala ni Brunhilde na maganyong sandata ang kanyang mga kapatid upang gamitin ang napili niyang 13 tao na sasabak sa torneo, na kung saan ito rin ang espesyal na abilidad ng isang Valkyrie na tinatawag na Divine Treasure Forge. Kaya bago pa man magsimula ang laban kanina ay nag-transform si Randgriz sa isang sandata, na ngayon ay ito ang gamit na polearm ni Lubo. Nang madisarmahan ni Lubo si Thor ay nagawa pa rin itong salagin ang kanyang atake gamit ang iron glove nito, kung saan ito ay may titulong pinakadakilang baluti ng kalangitan, at upang protektahan na rin ang kanyang mga kamay laban sa matinding magma energy ng kanyang maso. Ngunit dahil gamit ngayon ni Lubo ang ika-4 sa Valkyrie na si Randgriz na hango ang pangalan sa Shield Breaker, ay nagawa niyang wasakin ang isa sa pinakadakilang baluti ni Thor. Doon ay nagsaya ang mga tropa pips ni Lubo pati na rin ang kanyang mga tagasunod, habang nagbigay pag-asa naman ito sa sangkatauhan. Nang maintindihan na ito ni Hermes, ipinaliwanag niya na ang orihinal na tungkulin ng mga Valkyrie ay gabayan ang mga kaluluwa ng mga pinakadakilang tao patungo sa langit upang maging mga sundalo ng mga Diyos. Ngunit may isang alamat na nagsasabing ang ginagawa ng mga Valkyrie ay hindi para sa mga Diyos, kundi binabago nila ang kanilang mga sarili sa pagiging isang sandata, para sa sandaling dumating ang Ragnarok ay magagawa nilang tulungan ang sangkatauhan laban sa mga Diyos. Subalit imbis na magalit sa pagtataksil ng mga Valkyrie ay lalo pang na-excite si Zeus, at tila naging manyakol ito kay Brunhilde. Habang akala ng mga tao ay lamang na si Lubo sa laban, nagsimulang mag-init ang maso ni Thor at narinig ng lahat ang kakaibang tunog, na napagtanto nilang pumipintig ito na parang puso. Nagsimulang mag-crack ang panlabas na bahagi ng maso at tumambad ang laman sa loob nito, kung saan nagising na rin ito ani ni Thor. Doon na ipinaliwanag ni Zeus ang maling paniniwala tungkol sa iron gloves ni Thor, kung saan ito ay hindi para protektahan si Thor mula sa lakas ng maso, kundi ginagamit ang mga ito upang pigilan si Thor na masira niya ang maso bago ito magising. Doon na rin tinanggal ni Thor ang isa pa niyang gloves na kasing bigat ng mga weights ni Kapal Kilay, habang binuhat na ni Thor ang kanyang maso at sinabi kay Lubo na huwag itong mamamatay. Samantala ay nakatanggap naman si Brunhilde ng isang text message at ito ang buong listahan ng lahat ng mga kalahok sa laban ng mga Diyos at tao.
Naisip ni Gol na wala silang laban, ngunit hindi pumayag si Brunhilde at sinabing ang 13 mandirigma na iyon ay ang tatawaging mga God Slayers, habang lalo naman na-excite si Zeus na makita rin nila ang listahan. Inihagis na ni Thor ang kanyang maso patungo kay Lubo at ayon sa alamat ay hindi pa ito sumasablay. Ngunit iba sa pagkakataong ito dahil nagawang ilagan ito ni Lubo, habang agad naman siyang sumugod. Pero biglang bumalik ang maso kaya't napilitan siyang umilag, habang sinalo ito ni Thor at naghahanda na siyang gawing pako si Lubo. Ginamit ni Thor ang kanyang ultimate technique patungo kay Lubo, na nagresulta ng isang malakas na pagsabog sa buong arena. Ngunit matapos mawala ang mga alikabok ay makikitang nasangga pala ito ni Lubo, kung saan hindi makapaniwala ang mga Diyos habang nagsaya naman ang sangkatauhan. Gayunpaman, biglang bumigay ang kanang binti ni Lubo at sinundan na rin ito ng kanyang kaliwang binti, na naging dahilan upang siya ay tuluyang mapaluhod. Nang itaas na ni Thor ang kanyang maso ay nasabi ni Zeus na doon na matatapos ang kanilang laban, ngunit bigla silang may narinig na paparating, kung saan ito pala ang matapat na kabayo ni Lubo na si Redhair, habang pumunta ito sa kanya at hinihikayat siya nitong huwag sumuko. Dahil doon ay lalo pang na-inspire na mag-cheer ang mga tagasunod ni Lubo pati na rin ang mga taong sumusubaybay para sa kanya, na naging dahilan upang magawa pang makatayo ni Lubo at makasakay sa kanyang kabayo. Nang handa rin ang kanyang kabayo na magsakripisyo ito para sa kanya, nagsimula na silang kumilos at sinimulan nila ang pag-ikot sa paligid ni Thor, habang hinawakan niya ang pinakadulo ng kanyang sibat. Habang gagamitin ni Lubo ang kanyang pinakamalakas na teknik na kayang magpabiyak sa makapal na ulap, si Thor naman ay naghahanda na muli upang gawin ang kanyang pinakamalakas na teknik. Kaya gamit ang parehong ultimate technique ng dalawang mandirigma, tumama ang kanilang mga atake sa isa't isa, habang nagdulot ito ng isang malaking liwanag na nagpatinag sa mga ulap. Subalit hindi kinaya ng sibat ni Lubo at ng kanyang kaliwang braso, habang bumalik naman si Randbreeze sa kanyang normal na anyo. Matapos ang malakas na liwanag, kinagat ni Lubo ang kanyang natitirang braso dahil labis na rin itong napinsala, habang tumingala siya sa langit dahil alam niyang naibigay na niya ang lahat. Kaya sa huling pagkakataon ay sumugod si Lubo dala ang pakiramdam ng tunay na kasiyahan, ngunit muling naghanda si Thor at doon na rin ito tinapos ang kanilang laban. Nang bumagsak na ang katawan ni Lubo sa lupa, doon na inanunsyo ni Heimdall na si Thor ang nagwagi sa unang labanan ng Ragnarok, kung saan nagdiwang naman ang mga Diyos lalo na si Zeus. Habang hindi makapaniwala rito sina Brunhilde pati na ang mga tagasunod ni Lubo, sinabi ni Heimdall na ang sangkatauhan ay isang hakbang na para sa kanilang pagkalipol. Habang walang anumang sinabi si Brunhilde at tahimik na umalis, ang ibang tropa naman ni Lubo ay gumawa ng huling tagay, bilang alay nila para sa kanilang bayaning nagbuwis ng buhay. Subalit sa kabilang banda, ang tagasunod ni Lubo at ang hukbo nito ay sinasabing wala nang saysay ang kanilang buhay kung wala na ang kanilang pinuno. Kaya't sumugod silang lahat patungo kay Thor kasama na si Redhair, at nais nilang samahan ang kanilang pinuno sa kabilang buhay. Sumang-ayon naman si Thor at sinabing magandang alay ito para sa kanyang kaibigang si Lubo, kung saan hinataw niya ang mga ito ng kanyang maso. Bumagsak ang lahat ng mga tagasunod ni Lubo, habang ang mga ito ay nagsimulang mabitak kasama na si Randbreeze, at naglaho sa hangin. Nang malaman ni Gol mula kay Brunhilde na hindi na muling maibabalik at tuluyan nang mawawala ang mga namatay sa torneo, doon niya napagtanto na hindi na niya muling makikita pa ang kanilang kapatid na si Randbreeze. Hindi niya napigilan magalit kay Brunhilde dahil tila kalmado lang ito at hindi man lang nagpapakita ng kahit anong emosyon. Ngunit mas maldita pala ang ate at sinabing hindi nila matatalo ang mga Diyos kung magpapakita sila ng kahinaan. Pagbalik nila sa silid at habang tampururot pa rin sa Gedli si Gol, pumili na si Brunhilde ng sunod na mandirigmang isasabak sa torneo. Pinili niya ang may pinakamatinding pagkamuhi sa mga Diyos at may file number 01, na ikinagulat naman ito ni Gol. Para sa ikalawang laban ng Ragnarok, ipinakilala na ni Heimdall ang mandirigmang lalaban para sa sangkatauhan, kung saan isang tore ang lumabas mula sa lupa na umabot hanggang ulap, at nagsimulang lumabas ang mga kahayupan. Tumalon ang hubad na lalaki mula sa tore patungo sa lupa, kung saan ito ang unang tao na pinarusahan ng orihinal na kasalanan, ang may pinakamalaking galit sa mga Diyos kaysa sa sinumang tao. Siya ang ama ng sangkatauhan na si Adam, isang mandirigmang gumagamit ng kamao, habang suot lamang ang isang dahon.
At para naman sa panig ng mga Diyos, ipinakilala na ni Heimdall ang kanilang magiging kalahok, ngunit wala namang lumabas. Bigla siyang nakatanggap ng tawag at nabago raw ang pagkakasunod-sunod, kung saan biglang lumabas si Hermes na tumutugtog ng isang emosyonal na musika. Biglang lumitaw si Zeus sa kanyang likuran at ito ang sunod na lalaban para sa torneo ng Ragnarok, na ikinagulat ng mga tao at ng magkapatid na Valkyrie sa biglaang pagsabak nito sa ikalawang laban pa lamang. Habang kung si Adam ay ang ama ng sangkatauhan, si Zeus naman ang tinatawag na ama ng mga Diyos, o ang tinatawag na Godfather of Cosmos. Nang biglang nagbago ang tugtugin ni Hermes mula sa classic patungo sa rock, biglang lumaki ang katawan ni Zeus mula sa walang kain na matanda, patungo sa isang matandang adik sa gym. Kahit mas malupit ang entrance nito na may matching pang fireworks sa kalangitan, hindi naman na-impressed rito si Adam. Bago pala i-anunsyo ang ikalawang laban, si Shiva pala dapat ang lalaban para dito, ngunit biglang dumating si Zeus at sinabing siya muna ang lalaban. Hindi ito nagustuhan ni Shiva ngunit muling inulit ni Zeus na siya na ang lalaban, habang pinaramdam niya rito ang kanyang lakas na naging dahilan upang mapaluhod si Shiva. Hahamunin sana ni Shiva si Zeus sa isang laban, ngunit iginiit niya na malaki pala ang paggalang niya sa mga matatanda, kaya't pinagbigyan na niya lamang ito. Ngayong bumalik na tayo sa labanan ng Diyos at tao, ang humalili muna sa pwesto ni Zeus ay ang kanyang anak na si Ares upang manood ng laban. Tinanong ni Zeus si Adam kung hindi ba siya gagamit ng sandata, dahil kung wala ito ay matatapos agad ang kanilang laban. Ngunit itinuro ni Adam ang langit at sinabing narito na ang kanyang katuwang, ang ikapito sa magkakapatid na Valkyrie, na si Regenleaf. Lumapit si Regenleaf kay Adam at nang magkadikit ang kanilang mga kamay, ay doon na rin nagbago ng anyong sandata si Regenleaf at naging isang four-finger o knuckle duster. Nang magtanong naman si Adam kung nasaan ang sandata ni Zeus ay sumagot ito na sapat na ang kanyang mga kamao, kung saan sinabi ni Adam kay Zeus na magsisisi ito. Kaya nang magsimula na ang laban, agad na gumawa ng isang mabilis na pag-atake si Zeus, ngunit nailagan lamang ito ni Adam. Nagpatuloy si Zeus sa kanyang pag-atake ngunit naiiwasan pa rin ang mga ito ni Adam, kaya't ginamit na niya ang kanyang meteor jab na may bilis na 0.01 na segundo, ngunit ganun pa rin ang resulta. Hanggang sa sinundan niya ito ng isang sipa na tinatawag niyang Divine Axe, ngunit sa isang tingin lamang ni Adam ay nagawa niya rin itong iwasan. Nang sabihin ni Zeus na kung puro pag-iwas lamang ang gagawin ni Adam ay hindi ito mananalo, kaya't binigyan siya ng isang mabilis na suntok ni Adam, na kung saan sa sobrang bilis ay hindi niya naiwasan. Doon ay ginaya pa ni Adam ang meteor jab ni Zeus at bawat suntok ay tumatama rito, habang ginaya din niya ang Divine Axe nito na matagumpay din tumama sa binti ng Diyos. Habang hindi makapaniwala ang mga Diyos sa kanilang nasaksihan, ipinaliwanag ni Brunhilde na si Adam ay nilikha na kawangis ng Diyos, kaya nagagawa niyang kopyahin ang anumang teknik ng mga Diyos na kanyang makikita, gamit ang kanyang kakayahan na Divine Reflection. Dahil doon ay sinimula ni Zeus ang isang espesyal na footwork at mabilis na umikot sa paligid ni Adam, na sa tingin ni Ares ay hindi na ito maiiwasan pa. Ngunit naiwasan pa rin ito ni Adam at nakopya pa ang teknik ng Diyos, kung saan si Zeus pa ang nakatikim ng kanyang sariling atake. Sinabi ni Adam na ayaw niya talagang gawin ito, ngunit dahil isa itong kompetisyon ay humingi siya ng tawad kay Zeus at tinawag niya pa itong lolo. Hindi ito nagustuhan ni Zeus at sinabing may kakayahan pa din naman siyang magpatigas, kung saan naisipan na niyang gawin ang kanyang mas malakas na teknik. Habang ito ang parehong teknik na ginaya niya sa kanyang amang si Kronos noong natalo niya ito sa isang laban, kung sino ang pinakamalakas na Diyos sa buong kalawakan. Dahil sa sobrang bilis ng atake na ito ay tila biglang tumigil na lamang ang oras, ngunit muli na naman itong nakopya ni Adam, at si Zeus ang nakaramdam ng kanyang sariling atake. Doon ay tuluyang bumagsak si Zeus, at ang lahat ng mga nanonood sa arena ay hindi makapaniwala. Habang hindi rin ito nasundan ni Ares, ipinaliwanag sa kanya ni Hermes na sa mismong sandali na inilunsad ni Zeus ang kanyang atake, agad itong kinopya ni Adam at iniwasan ng suntok nito, at siya pa ang nakatama gamit ang parehong teknik. Doon ay napagtanto ni Ares na kahit mag-ensayo pa siya ng 1,000 taon, ay hindi niya matatalo si Adam. Kaya habang inanunsyo ni Heimdall na nasaksihan nila ngayon ang isang himala, doon ipinaliwanag ni Brunhilde na ang matinding galit ni Adam sa mga Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magtagumpay.
Ipinakita naman ng isang eksena noong tahimik pang naninirahan sina Adam at Eve sa Garden of Eden kasama ang mga hayop. Ngunit isang araw, niliti si Eve sa harap ng mga Diyos dahil pinagbibintangan siya ng tinatawag na ahas, sa pagkain umano ng ipinagbabawal na prutas. Subalit ang totoong nangyari ay binalak agawin ng ahas si Eve mula kay Adam, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya't bilang ganti ay kinagat niya ang ipinagbabawal na prutas at inakusahan si Eve na siya ang may gawa nito, na naging dahilan upang parusahan si Eve at palayasin sa Garden of Eden. Subalit habang umiiyak si Eve dahil hindi na niya makikita pa si Adam, biglang pumasok si Adam sa loob ng korte, dala ang maraming pinagbabawal na prutas. Kinagat ni Adam ang mansanas sa harap ng mga nagulat na Diyos, habang niluwa niya ito sa sahig. Paulit-ulit niyang ginawa ito sa lahat ng pinagbabawal na prutas hanggang mapuno ang sahig ng kanyang mga niluwa, at pagkatapos ay sinabihan niya si Eve na kung aalis ito ay sasama siya. Masayang-masaya si Eve sa naging pasya ni Adam, ngunit umabot naman sa sukdulan ng inggit ng ahas at naganyong halimaw ito. Habang alam ni Adam kung ano ang tunay na nangyari, sinubukan naman siyang atakihin ng ahas. Ngunit gamit ang kanyang divine reflection at emulation na kakayahan, ay nagawa niyang matalo ito sa isang iglap lamang, at pagkatapos ay magkasama naman silang bumaba ni Eve sa lupa upang magsimula ng kanilang bagong buhay. Nagpakita na rin si Eve sa arena kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki, at ang lahat ng tao sa arena ay nagdiriwang na sa kanilang unang panalo. Ngunit bago pa man ito i-anunsyo ni Heimdall ay bigla siyang pinigilan ni Zeus, habang ibinalik niya ang kanyang nabaluktot na ulo. Doon ay habang may sumisingaw na usok mula kay Zeus, tinanong niya si Adam kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban sa mga Diyos, gayong hindi niya nakikita ang apoy ng galit sa mga mata nito. Ngunit sinabi ni Adam na hindi siya lumalaban para sa galit o paghihiganti, kung saan hindi na kailangan pa ng kahit anong rason upang protektahan niya ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Adam o ang buong sangkatauhan ay naramdaman ng kanyang pagmamahal, kaya't nagkaisa ang mga ito upang ipagdasal na manalo si Adam. Inamin ni Zeus na talagang malakas si Adam at naging tanga siya dahil minaliit niya ito, kaya't dito na niya ipapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, kung saan sinimulan niyang baguhin ang kanyang katawan. Habang binabago ni Zeus ang kanyang katawan, bigla naman dumating si Loki upang manood ng laban at umupo ito sa tabi ni Odin. Biglang sumingaw ang malakas na usok mula sa katawan ni Zeus, kung saan nakaramdam kaagad ng panganib rito si Adam. Nang maglaho ang usok ay tumambad sa lahat ang pinakamalakas at pinakahuling anyo ni Zeus, ang tinatawag niyang Adamas form. Doon ay umatake na si Zeus gamit ang kanyang pinakabagong anyo, ngunit patuloy lamang na kinokopya ni Adam ang lahat ng binibitawan nitong atake, na kung saan ang lahat ng ibato nito ay bumabalik lamang sa kanya. Gayunpaman, biglang nagdugo ang ilong ni Adam, kung saan napagtanto ni Brunhilde na tila bumibigay na ang katawan nito dahil sa sobrang paggamit nito ng kanyang kapangyarihan. Ngunit habang si Zeus ay ipinakita na din ang pagdurugo ng kanyang kalamnan, sinabi ni Loki na tila malapit na nilang maabot ang kanilang mga hangganan, na kung saan ito ay tila labanan na lamang ng stamina at kung sino ang unang babagsak. Dahil sa sobrang tindi ng kanilang laban ay napatayo na ang lahat ng mga manunood, habang ang pamilya naman ni Adam ay patuloy pa rin ang pagdarasal, na sana manalo ang kanilang dakilang ama. Subalit dahil sa sobrang paggamit ni Adam ng kanyang kapangyarihan ay doon na tuluyang bumigay ang kanyang katawan at naging sanhi ng kanyang pagkabulag, at ito na rin ang unang beses na tinamaan siya ni Zeus sa kanilang laban. Nakita itong oportunidad ni Zeus kaya't bumato siya ng maraming atake, kung saan wala nang nagawa si Adam kundi dumpensa. Habang hindi maiiwasan na may tumama sa kanyang malalakas na atake, doon ay naawa na sa kanya ang mga tao at ang kanyang pamilya, habang nakikiusap silang itigil na ang laban dahil alam naman na kung sino ang panalo. Nang marinig ni Adam ang iyak ng isang sanggol, sinabi niya na bilang ama ng lahat ay poprotektahan niya sila mula sa mga nakakatakot na bagay. Kaya nang sinadya niya na muling magpatama, ay nagawa niyang hawakan ang buhok ni Zeus at doon na siya nagsimulang makipagpalitan ng mga matitinding suntok rito, habang walang nais na sumuko sa kanilang dalawa. Hanggang sa bumitaw si Zeus at tuluyan siyang mapaluhod sa harap ni Adam, habang bumalik naman siya sa kanyang normal na anyo.
Nang sabihin ni Zeus na tapos na ang laban ay nagsimulang magdiwang ang sangkatauhan, ngunit nang tignan nila ng maigi si Adam ay napagtanto nilang namatay ito habang lumalaban. Ibinunyag ni Zeus na bago pa siya bumagsak ay patay na si Adam, ngunit hindi ito sumuko kahit sa kamatayan at patuloy itong lumalaban. Sobrang humanga si Zeus kay Adam habang nagsimula naman na itong madurog kasama na si Regenleaf, at tuluyang maglaho sa hangin. Gayunpaman, kahit dalawang sunod ng talo ang sangkatauhan, ay hindi pa rin sila sumusuko dahil iniwan sa kanila ni Adam ang isang mahalagang pamana, ang lakas at tapang upang harapin ang mga Diyos. Tinanong naman ni Gaul si Brunhilde kung bakit namatay pa rin si Regenleaf kahit hindi naman ito nasira sa laban. Ipinaliwanag naman sa kanya ng pangalawa nilang kapatid na si Rhys, na kapag naisagawa na ang Divine Weapon Forge ay nagiging isa na ang tao at ang Valkyrie, kaya kung ano man ang mangyayari sa gumagamit nito ay ganon din ang kahihinatnan nila. Samantala, habang naiinis naman si Brunhilde dahil natalo ang kanyang alas na si Adam, bigla naman siyang nakatanggap ng mensahe para sa susunod nilang kalaban, at ito ang nakakatandang kapatid ni Zeus na si Poseidon. Kaya habang pinag-iisipan niya ng maigi kung sino ang sunod na lalaban, dumating ang isang matanda at sinabing ito mismo ang susunod na lalaban. Siya si Kojiro Sasaki, ngunit nagtataka sila kung bakit ito matanda dahil ang pagkakaalam nila na ang mga kaluluwang tinatawag para sa Ragnarok, ay ang pinakamalakas na anyo ng mandirigma bago ito mamatay. Ipinaliwanag naman ni Kojiro na namatay siya 400 taon na ang nakalipas, ngunit hindi siya tumigil sa pagsasanay at pagpapalakas. Kaya't ang Kojiro na nakatayo sa kanilang harapan ngayon ay ang pinakamalakas niyang anyo, na ikinasaya naman ni Brunhilde. At dahil si Poseidon ang susunod na lalaban ay binago nila ang arena, at ngayon ay napapalibutan na ito ng tubig. Doon ay ipinakilala na ni Heimdall si Poseidon, kung saan hinati nito ang katubigan upang lumikha ng 100 patungo sa arena. Dahil ito ang isa sa pinakakakilakilabot sa 13 Diyos ng Olympus, ang lahat ng mga Diyos ay nananatiling tahimik at natatakot na magdulot ng kanyang galit. Ipinakilala naman ni Heimdall ang pinakadakilang samurai na nakasakay sa isang bangka, kung saan ito ang mandirigmang kahit sa pagkatalo o kamatayan ay patuloy na lumalakas, ang pinakadakilang talunan sa kasaysayan, na si Kojiro Sasaki. Habang hindi makapaniwala ang ilan na isang matanda ang lalaban sa isang malakas na si Poseidon, naroon din nanunood ang pinakamagagaling na swordsman sa kasaysayan, kasama na ang tumalo sa kanya na si Musashi. Kaya upang patahimikin ang mga nagdududa sa kanya, hinugot ni Kojiro ang kanyang espada at biglang kumalma ang alon, kung saan namang harito ang magagaling na swordsman at si Musashi, pati na ang ilang mga Diyos. Nang i-anunsyo na ang pagsisimula ng ikatlong laban, nakatayo lamang ang dalawang kalahok at walang nais sumugod, kung saan nagtataka na sa kanila ang mga manunood dahil wala man lang gumagalaw. Nakabuo na pala ng ilang senaryo ng pag-atake si Kojiro sa kanyang isipan, ngunit sa 18 na pag-atake na kanyang nabuo ay lahat ng iyon ay madali lamang siyang napatay ni Poseidon, kaya't naisip niyang kailangan niyang mag-ingat. Napansin naman ni Gaul na si Poseidon nga ang tunay na pinakamabagsik sa 12 Diyos ng Olympus, kung saan doon na ipinaliwanag ni Brunhilde na tulad sa bilang nilang Valkyrie ay 13 din noon ang bilang ng Diyos ng Olympus. Ibinunyag ni Brunhilde na si Poseidon ang pumatay sa ika-13 Diyos, ang nakakatandang kapatid nilang dalawa ni Zeus, na si Adamas. Noong unang panahon, hindi matanggap ni Adamas na si Zeus ang itinuturing na pinakadakilang Diyos sa lahat, kaya't bilang pangalawa sa pinakamatandang Diyos ay nag-alsa siya laban kay Zeus. Sinubukan niyang hikayatin ng isa sa kanilang kapatid na si Poseidon na sumama sa kanyang pag-aalsa, ngunit hindi pumayag ang Diyos ng dagat at ininsulto pa siya nito. Kaya sinubukan niyang atakihin ito ngunit tinignan lamang siya ni Poseidon at madali lamang siyang pinatay, habang umalis lamang si Poseidon na tila walang nangyari, at iniwan ang naputol na katawan ni Adamas. Mula sa araw na iyon, ay binago na nila ang kasaysayan at itinala na 12 Diyos lamang ang orihinal na mga Diyos ng Olympus. Nang napansin ni Kojiro na hindi man lang siya tinitignan ni Poseidon, nagpa siya na lamang siyang umupo at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Ni minsan sa kanyang buhay ay hindi nanalo si Kojiro sa kahit anong laban. Naging estudyante siya sa dojo ni Master Shigen upang matutunan ang paghawak ng espada, ngunit dahil huli na naman siyang dumating sa practice ay pinagalitan na naman siya ng kanilang instruktor na si Kagekatsu.
Bigla siya nitong hinamon sa isang sparring upang turuan siya ng leksyon na nagagawa naman niyang masangga, ngunit nang tumalsik ang kanyang espada ay bigla siyang sumuko. Dahil sa palagi niyang ginagawa iyon ay iniisip tuloy ng kanyang mga guro na isa siyang talunan, at nagtataka kung kulang ba siya sa talento pagdating sa espada. Ngunit hindi iyon lubos na totoo, dahil kahit hindi siya natuto gaano mula sa dojo ay natuto naman siya mula sa kalikasan. Doon ay sinimulan niyang obserbahan ang mga galaw ng mga hayop at namuhay sa kagubatan bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, habang bawat pagkatalo ay nagpalalim sa kanyang pag-unawa kung paano makamit ang tagumpay. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumalik si Kojiro sa dojo at ikinagulat ng lahat ang laki ng kanyang ipinagbago. Nang tanggihan ni Kojiro ang hamon ni Kagakatsu dahil wala na siyang dapat pang patunayan rito, sinubukan umatake ni Kagakatsu ngunit nakita niya ang sarili niyang pagkatalo, kaya't kusa na lamang siyang sumuko kay Kojiro. Biglang dumating si Master Shigen at hinamon niya ito sa isang sparring, kung saan doon niya nakita kung gaano kalakas ang kanilang master. Ngunit matapos ang araw na iyon ay hindi na muli pang bumalik si Kojiro sa dojo, kaya makalipas ang ilang taon ay binisita siya ni Master Shigen na nawalan na rin ng paningin dahil sa katandaan. Subalit kahit ganoon pa man, ay naramdaman ni Master Shigen ang matinding pagsasanay na ginawa ni Kojiro sa nakalipas na mga taon, kung saan nagpapatunay rito ang mga hiwa at marka sa loob ng bahay. Doon rin napagtanto ni Master Shigen na tila nalampasan na ni Kojiro ang kanyang mga instruktor, at higit sa lahat ay ang kanyang sariling master. Nagpasya si Kojiro na maglakbay upang hanapin at kalabanin ang pinakamagagaling na swordsman, ngunit lahat ng kanyang laban ay nagresulta lamang sa pagkatalo. Bagamat ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-iisip kung paano talunin ang mga malalakas na mandirigma, nabigyan naman siya ng bansag na The Greatest Loser. Dahil hindi na magagawa ni Kojiro ngayon ang ginagawa niyang basta na lamang pagsuko tulad ng dati, tumayo na siya upang kalabanin si Poseidon at hindi niya pwedeng ipahiya ang kanyang mga instruktor at mga nakalaban. Nagpasya na siya na unang umatake, ngunit naiwasan lamang ito ni Poseidon. Habang gagawa ng isang counter-attack si Poseidon, mabilis niyang nabaliktad ang talim ng kanyang espada at nagawa niya mahagip ang bangs ni Poseidon. Habang naalala ni Musashi na ito rin ang teknik na ginamit sa kanya ni Kojiro noong naglaban sila, ipinakita naman na ang gamit ni Kojiro ngayon na espada ay ang Valkyrie na si Wrist. Nang si Poseidon naman ang nagpas siyang kumilos, gumawa siya ng maraming pag-atake ngunit lahat lamang ng mga ito ay naiiwasan ni Kojiro. Nagtaka si Gol kung may mga mata ba si Kojiro na katulad ng kay Adam, ngunit ipinaliwanag ni Brunhilde na hindi talaga nakikita ni Kojiro ang mga pag-atake ni Poseidon, kundi naranasan na niya ang mga ito mula sa mga nakalaban niya noon. Bago pa man pumasok si Poseidon sa arena ay pinag-aralan na ni Kojiro ang bawat posibleng kilos nito, kung saan nakagawa siya ng maraming senaryo at paulit-ulit niya itong nilabanan upang makita ang magiging resulta. Kaya kahit gaano pa kabilis ang mga atake ni Poseidon ay alam na ni Kojiro ang mga magiging atake nito, kung saan ito umano ang tunay na kakayahan ni Kojiro, ang Senju Musou. Ngunit habang nahahype na ang mga tao ay bigla namang sumipol si Poseidon, kung saan bigla silang natahimik. Biglang pumosisyon si Poseidon at mabilis na sumugod, na kung saan sa sobrang bilis nito ay hindi ito inaasahan ni Kojiro at siya ay tinamaan nito. Nakabangon pa rin kaagad roon ang The Greatest Loser, ngunit hindi napigilan humiyaw na mga Diyos para kay Poseidon dahil sa tuwa, at tinawag pa nila itong Diyos ng mga Diyos. Ngunit sa isang tingin mula kay Poseidon ay bigla na namang tumahimik ang lahat, na naging dahilan upang tanungin siya ni Kojiro kung bakit hindi niya tinatanggap ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Sumagot si Poseidon na ang mga Diyos ay hindi nangangailangan ng mga hukbo o kahit anong suporta, dahil sila ay mga perpekto at hindi nangangailangan ng kaibigan. Nang sabihan ni Kojiro si Poseidon na isang nakakaawang nilalang, hindi ito nagustuhan ni Poseidon at bigla siyang tumalon sa ere, habang nagpakawala siya ng maraming pag-atake. Habang tila isang bagyo ang tumatama ngayon kay Kojiro, nagagawa pa rin naman niyang basahin at sundan ang bawat pagkilos ni Poseidon. Nang makakuha siya ng pagkakataon ay ginamit niya ang isa sa kanyang mga teknik, ngunit mabilis lamang pumunta si Poseidon sa kanyang likuran, habang nagawa nitong mabali ang kanyang espada.
Biglang naglaho ang pag-asa ng sangkatauhan dahil iniisip nilang hindi na makakalaban pa ang kanilang pambato, habang si Gol naman ay napaluhod dahil sa tingin niya ay patay na ang kanyang kapatid na si Riz. Iniisip ni Kojiro kung ito na ba ang oras upang siya ay sumuko, ngunit nang makita niya ang refleksyon ni Musashi mula sa kanyang espada ay napagtanto niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Habang naaalala niya ang malupit nilang duelo noon ni Musashi na labis niyang ikinatuwa ngunit nagresulta sa kanyang pagkamatay, pinulot niya ang naputol mula sa kanyang espada at sinabi na ito ang pinagsama-samang sigasig ng lahat ng kanyang nakalaban noon. Biglang nagliwanag ang kanyang sirang espada at ang dalawang personalidad ni Riz ay naghiwalay, habang ginamit muli nito ang kanyang kakayahan at lumikha ng dalawang bagong espada. Doon ay habang mangiyak-ngiyak si Gol dahil buhay pa pala ang kanilang kapatid, ipinaliwanag naman ni Brunhilde na si Riz lamang ang nag-iisang Valkyrie na may dalawang personalidad at kapangyarihan. At dahil hindi pa tapos ang kanilang laban, muli na namang sumugod sa kanya si Poseidon, ngunit sa pagkakataong ito ay madali nang nasasangga ni Kojiro ang mga pag-atake nito. Habang gamit naman ang pinagsama-samang teknik at estilo ng lahat ng kanyang nakalaban noon, ngayon ay nagagawa na rin niyang sugatan ng paulit-ulit ang Diyos ng Dagat. Kaya habang napuno ng sugat si Poseidon sa kanyang katawan, muling umasa ang sangkatauhan, na maaaring ang The Greatest Loser na ang unang magiging Godslayer. Gayunpaman, muli na namang sumipol si Poseidon at gamit ang sariling dugo, ay inayos niya ang kanyang buhok na tila naging si Hisoka. Tinanong niya si Kojiro kung talaga bang nababasa nito ang lahat ng kanyang galaw, kaya gamit ang malakidlat sa bilis na atake, ay nagawa niyang masugatan si Kojiro. Nagpa siya si Poseidon na gumawa pa ng mga malakidlat sa bilis na pag-atake, kung saan pakiramdam ni Kojiro na tila binabayo siya ng isang signal number 5 na bagyo. Bagamat nababasa at nasasangga ni Kojiro ang ilan sa mga atake nito, may mga pailan-ilan pa ring tumatama sa kanya. Wala nang nagawa pa si Kojiro kundi dumpensa na lamang, habang sinasabing ito na ang kanyang katapusan. Kaya habang pakiramdam niya ay patuloy na siyang lumulubog sa ikailaliman ng dagat dahil sa kawalan ng pag-asa, bigla niyang naramdaman ang suporta ng lahat ng kanyang nakalaban, kung saan ang kanilang mga sigaw ay tila umaabot sa buong arena, na nag-uudyok sa kanya na lumaban. Habang alam nila na hindi pa naipapakita ni Kojiro ang kanyang tunay na kakayahan, si Kojiro naman ay natutuwa sa suporta na ibinibigay ng kanyang mga kaibigan, na naging inspirasyon sa kanya na magpatuloy. Nagawa niyang masalag ang atake ni Poseidon at bigla niyang nabasa ang lahat ng nilikha, mula sa mga galaw ng lupa hanggang sa maliliit na pag-alon ng hangin, na nagbukas sa kanyang pinakabagong teknik na kasing antas ng kakayahan ng mga Diyos, ang tinatawag na Manju Musou. Ngayon ay madali na lamang niyang naiiwasan ang mga malakidlat sa bilis na pag-atake ni Poseidon, kung saan nagawa niyang matagpas ang braso nito. Habang napanganga ang lahat ng mga manunood, sinalo ni Poseidon ang kanyang trident at muling umatake, ngunit nagawa din tagpasin ni Kojiro ang isa pa niyang braso. Doon ay habang nararamdaman ng mga gods ang tila masamang presensya, sinalo pa ni Poseidon ang kanyang trident upang umatake, ngunit mabilis na inatake ni Kojiro ang katawan nito. Bumagsak ang kalahating katawan ni Poseidon kasunod ang ibabang bahagi nito, kung saan binalot ng sobrang saya ang sangkatauhan at hindi naman makapaniwala ang mga gods. Kaya kahit pati si Heimdall ay na-shock sa nangyari, idineklara niya na ang nanalo sa ikatlong laban ng Ragnarok, ay walang iba kundi si Kojiro Sasaki. Habang ito ang unang panalo ni Kojiro sa kanyang lahat ng laban, ito rin ang unang beses na nanalo ang mga tao sa mga gods. Kaya kahit sobrang saya ng sangkatauhan, hindi rin mapigilan ni Brunhilde na matuwa sa nangyari, ngunit alam niyang may 6 pa na laban silang kailangang ipanalo. Kinalaunan, nagagalit naman sina Shiva at Loki kay Zeus, dahil bakit nagagawa pa daw nitong maging kalmado kahit na ang kanyang nakakatandang kapatid ay namatay. Ipinaliwanag ni Zeus na pinatunayan ng mga tao na mas malakas sila kaysa kay Poseidon, habang sa tulong ni Brunhilde ay talagang layunin nilang talunin ang mga Diyos. Kaya habang ipinakitang naiinis rin si Zeus dahil sa nangyari, sinabi niya na kailangan na nilang seryosohin ito, habang nagpa siya naman si Shiva na siya na ang susunod na lalaban. Ngunit pinigilan siya ni Zeus, dahil ang mga Diyos ng Greece ay nag-aalab sa galit at nais nilang makamit agad ang paghihiganti.
Sa pagsisimula ng ika-4 na laban, muling binago ang itsura ng arena at naging isang madilim na setting ng London noong 19th century, ayon sa kahilingan ng kalahok na tao na tinanggap naman ng Diyos na kalaban. Lumipad si Heimdall kasama ng mga uwak at ipinakilala ang magiging pambato ng sangkatauhan. Ito ang tao na naghasik ng lagim sa buong London noong panahon pa ni Kopong Kopong, ang pinakamasamang tao at mamamatay tao, na si Jack the Ripper. Habang nagagalit ang mga tao dahil bakit isang mamamatay tao pa ang ginawang pambato, ipinakilala naman ni Heimdall ang magiging pambato sa panig ng mga Diyos. Ang magiting na mandirigma na tinalo ang Nemean Lion at si Cerberus, ang half-god at half-human na si Hercules. Habang binansagan itong laban ng mabuti at masama, sobrang nasasabik na ang lahat ng mga manunood kung sino ang mananalo sa ika-4 na laban ng Ragnarok. Sa pagpapatuloy ng laban sa pagitan ng tao at ng mga Diyos, maghaharap sa ika-4 na laban ang pinakakilalang serial killer ng sangkatauhan na si Jack the Ripper, laban sa half-human half-god na si Hercules. Subalit bago magsimula ang kanilang laban, ipinakita kanina na nakita ni Gol na nakikipag-usap si Brunhilde kay Hermes. Sinabi ni Brunhilde kay Gol na wala naman silang pinag-usapang mahalaga ni Hermes, ngunit naniniwala siya na hindi papayag ang mga Diyos na matalo muli sa ikalawang sunod na laban. Nang magtaka si Gol kung sino kaya ang sunod na lalaban ay biglang dumating si Hercules, at sinabing siya ang sunod na lalaban. Close pala si Hercules kay Gol habang nagbigay respeto naman sa kanya si Brunhilde. Kaya matapos ulitin ni Hercules na siya ang sunod na lalaban para sa panig ng mga Diyos, ito ay ikinagulat ng magkapatid na Valkyrie. Pag-alis ni Hercules ay kinausap naman siya ni Loki at sinabing close pala siya sa mga Valkyrie. Malinaw na sinabi ni Hercules na tutol siya sa paglipol ng sangkatauhan, ngunit dahil kasali siya sa torneo ay wala siyang balak magpatalo. Nalilito ngayon si Loki kung saan ba panig si Hercules, ngunit sinabi ni Hercules na nasa panig palagi siya kung sino ang tama. Kaya nang malaman ni Hercules na si Jack the Ripper pala ang kanyang makakalaban, nagagalit siya kay Brunhilde kung bakit ito pa ang kanyang napili, dahil malayo ito sa 3 unang taong lumaban at hindi karapat-dapat kamatawan sa sangkatauhan. Habang maging ang sangkatauhan ay naguguluhan na rin kung sino ba ang kanilang papanigan, may nagtatanong naman kung sino ba si Jack the Ripper. Ipinaliwanag ng isang sikat na manunulat na si Arthur Doyle, na si Jack ay isang mamamatay tao noong huling bahagi ng 1800s, na kung saan sa sobrang galing ng kriminal na ito ay kahit pati ang kanyang Sherlock Holmes ay hindi naresolba ang mga pagpatay nito. Iminungkahi ni Hercules kay Jack na sumuko na lamang, at susubukan niyang kumbinsihin si Zeus na iligtas ang kanyang kaluluwa mula sa ganap na pagkawasak. Nagpasalamat naman si Jack kay Hercules ngunit sinabi niya na hindi niya ito matatanggap lalo na't isa itong duelo, habang nilabas niya ang malaking gunting at sinabing ito daw ang kanyang divine weapon. Ngunit matapos ipakita ni Jack kung gaano katalim ang kanyang sandata sa isang nananahimik na poste, ay bigla naman siyang kumaripas ng takbo. Nagulat rito si Hercules kaya't sinundan niya ito, ngunit nang paglabas niya sa eskinita ay nakita niya itong umiinom ng tsaa. Nang lalapitan na ito ni Hercules ay mayroon pala itong patibong na inilagay, ngunit nasira lamang ito sa katawan ni Hercules at sinabing walang kahit anumang sandata na gawa ng tao ang makakasakit sa mga Diyos. Paglapit ni Hercules ay aatakihin na sana niya ito, ngunit biglang gumamit si Jack ng isang grappling hook upang tumakas. Mabilis na sinundan ni Hercules si Jack at nagawa niyang masira ang malaking gunting nito. Habang inanunsyo ni Heimdall na nasira na ang divine weapon ni Jack, agad na bumangon si Jack at bumato ng maraming kutsilyo, kung saan laking gulat ni Hercules nang biglang tumalab sa kanya ang mga ito. Doon na ibinunyag ni Jack na nagsinungaling lamang siya tungkol sa gunting bilang kanyang divine weapon, dahil ang kanyang totoong divine weapon ay ang tinatawag niyang producing satchel, ngunit maaari lamang makagawa ng kasing laki ng kutsilyo. Habang tila unti-unti nang nagugustuhan ng mga tao si Jack bilang kanilang pambato, hindi naman maintindihan ni Gol kung bakit ito ang pinili ni Brunhilde. Doon ipinaliwanag ni Brunhilde na ang tanging bagay na wala sa mga Diyos ay ang pagiging malisyoso, kung saan si Jack ay ang sagisag ng walang katapusang kasamaan at perpektong sandata laban sa isang matuwid na Diyos. Tinanggal ni Hercules ang mga kutsilyo at sinabing dudurugin niya pati ang kasamaan ni Jack, ngunit si Jack ay nagsimula ng bumato ng mga kutsilyo.
Bagamat nagagawa ang mga itong masalag ni Hercules ay may pailan-ilan pa ring tumatama sa kanya, ngunit unti-unti naman siyang lumalapit sa serial killer. Nang makalapit na siya rito ay mabilis na inassemble ni Jack ang isang payong upang salagin ang kanyang atake. Ngunit sinimulan gamitin ni Hercules ang kapangyarihan ng Nemean Lion at nagsimulang kumalat ang kanyang mga tato sa katawan, kung saan lumikha ito ng isang hugis leon na shockwave, at tumalsik si Jack palayo. Habang akala ng iba ay patay na si Jack, sinabi ni Brunhilde na doon pa lamang magsisimula ang kanilang tunay na laban. Doon ay muling tumayo si Jack at ikinagulat ng lahat nang madali lamang niyang inayos ang na-dislocate niyang braso, habang nag-assemble siya ng isang mas malaking patalim. Samantala, nang magtanong si Loki tungkol sa mas kumakalat pang tato ni Hercules, sinagot siya ni Ares na ito ay isang kabayaran. Matapos makumpleto ni Hercules ang 12 labors at mamaster ang 12 divine arts, nagkaroon siya ng isang matinding kapangyarihan, ngunit ang mga ito ay may hinihinging kapalit. Sa tuwing ginagamit niya ang mga ito ay mas kumakalat pa ang kanyang mga tato, at ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit na hindi kakayanin ng isang karaniwan na Diyos. At kapag tuluyan ng napuno ang katawan ni Hercules ng mga tato, ito ay haantong sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, buo ang tiwala ni Ares kay Hercules, dahil hindi pisikal na lakas ni Hercules ang kanyang tunay na kalakasan, kundi ang kanyang matatag na kalooban na kahit ang mga Diyos ay hindi kayang tibagin. Sa sinaunang bayan ng Greece, ipinakita rito ang nakaraan ni Hercules noong siya ay isang tao pa lamang at kilala bilang isang Alcides. Doon ay tinulungan niya ang kanyang kaibigan na si Castor mula sa mga sinaunang bully, ngunit pareho lamang silang nabugbog. Sa kabila ng kahinaan ni Alcides noong siya ay bata pa lamang, siya naman ay nagtataglay ng matatag na kalooban at katapangan, na siyang ginagamit niya upang ipagtanggol ang naapi. Isang gabi ay nilapitan sila ng mga sinaunang bully at sinabi kay Alcides na kung gusto talaga niyang lumakas, ay bakit hindi niya inumin ang dugo ni Zeus o ang tinatawag na ambrosia. Ayon sa alamat, kung iinumin ito ng isang tunay na bayani ay siya ay magiging immortal, ngunit kung hindi naman ay kamatayan lamang ang idudulot nito. Nang makaalis na ang mga bully, sinabi ni Castor kay Alcides na huwag siyang maniniwala sa kanila, kung saan alam naman ito ni Alcides. Kaya kahit gustong lumakas ni Alcides ay mas pinipili niya ang mas mahihirap na pagsubok, hanggang sa dumating ang panahon at magbunga ang kanyang pagsasanay. Noong pagbotohan muli ng mga gods ang tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan, maraming pabor na hayaan muna ang mga tao. Ngunit sinabi ni Aphrodite na dapat turuan ng leksyon ang sangkatauhan dahil hindi lamang nila inuubos ang kahayupan, kundi sa palagiang pagkakaroon ng kaguluhan lalo na sa ibang parte ng Greece. At dahil ang mga ito ang nasasakupan ni Ares ay hiniling niyang ipaubaya na lang ito sa kanya. Kaya nang makita ng mga tao ang pagbaba mula sa kalangitan ni Ares kasama ang kanyang mga hukbo, ay wala na silang nagawa kundi magdasal na lamang. Ngunit habang lumalapit na sina Ares ay hinarap sila ng buong tapang ni Alcides, subalit ang kanyang kakayahan ay walang laban sa isang Diyos. Gayunpaman, muling tumayo si Alcides at sinabing hindi makatarungan ang ginagawang paghatol ng mga Diyos ayon sa kanilang kagustuhan. Bagamat may iba sa kanila na gumagawa ng masama, marami pa rin sa kanila ang pinipiling mamuhay ng tama, kung saan ang hangarin na maging matuwid ay umiiral pa rin sa bawat isa sa kanila. Kaya habang hindi niya hahayaan na makalagpas roon sina Ares, doon na niya inilabas ang ambrosia, na ikinagulat naman ni Castor at ni Ares. Agad itong nilaklak ni Alcides at bigla na lamang siyang nakaramdam ng sobrang pananakit sa kanyang katawan, habang inakala ni Ares na patay na si Alcides. Ngunit bumulaga sa kanya ang tila mas malakas na anyo ni Alcides, kung saan natuklasan nila ito nang madali lamang pinabagsak ni Alcides ang isang sundalong nagtangkang sumugod. Habang napagtanto ni Ares na taglay ni Alcides ang kapangyarihan ng kanyang amang si Zeus, sumugod pa ang mas maraming sundalo, hanggang silang dalawa na lamang ni Alcides ang natitirang nakatayo. Kaya habang wala sa kanila ang nais magpatalo, biglang dumating si Zeus upang pigilan ang kanilang laban. Sinabi ni Zeus kay Alcides na siya ay gagawing isang Diyos, dahil kung iiwan siya rito sa mundo ay baka magdulot lamang siya ng kaguluhan. Dahil ang hangarin ni Alcides ay protektahan ng matuwid, pumayag siya sa alok ni Zeus ngunit sa isang kondisyon, at iyon ay ang hindi na muling guguluhin pa ng mga Diyos ang sangkatauhan.
Pumayag din naman roon si Zeus at sinabi kay Alcides na kailangan niyang gabayan ang mga ito tungo sa tamang daan. Kaya sa sumunod na 4,000 taon ay hindi nakialam ang mga Diyos sa mga gawain sa mundo, habang doon na rin kinilala si Alcides bilang anak ni Zeus at binigyan siya ng pangalan na Hercules, na hango mula sa pangalan ng asawa ni Zeus na si Hera. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, inihagis ni Jack ang kanyang bagong sandata na tila isang boomerang, habang sinasabayan niya pa ito ng paghagis ng maraming kutsilyo. Habang patuloy ang paglunsad ni Jack ng kanyang bagong sandata at pagbato pa ng mas maraming dagger, nagawang masira ni Hercules ang bagong sandata ni Jack at sumugod siya patungo rito. Ngunit nakaiwas rito si Jack at tumalon sa ere na parang may tinatapakan, kung saan ito pala ay mga piano wires na inihanda ni Jack bago magsimula ang kanilang laban. Umatake muli si Jack at ginamit niya ang mga piano wires upang magpaulan pa ng mas maraming kutsilyo, kung saan ang mga ito ay tumalbog mula sa mga pader at doon na nahirapan si Hercules na salagin ang mga ito. Habang ipinakita na nakasuporta rin ang mga kaibigan ni Hercules kasama na si Castor, nag-anyong ibon ng pamalo ni Hercules at ibinalik niya ang mga kutsilyo patungo kay Jack, na naging dahilan upang masira ang kanyang manacles. Doon na naibunyag ang espesyal na kanang mata ni Jack, kung saan nakita niya na si Hercules ay may hindi matitinag na kalooban at napakagandang kulay. Sinabi ni Jack na ito ang unang pagkakataon na papatay siya ng isang Diyos, habang nagsimula siyang kumanta ng London Bridge, na ikinagulat ni Hercules dahil tila isa itong baliw. Sa lungsod ng London noong 19th century, isang 12 taong gulang na Jack ang ipinakitang naghahanap ng tira-tirang pagkain sa isang basurahan. Ngunit biglang dumating ang may-ari at sinimulan siya nitong bugbugin, at hinihingi ang kanyang bayad para sa tira-tira. Dahil nakikita ni Jack ang emosyon ng isang tao ay alam niya kung paanong approach ang kanyang gagawin, kung saan nagmakaawa siya rito upang magawa niya itong mauto. At dahil tagumpay ang kanyang ginawa, ay nakakuha pa siya ng mas maraming pagkain upang dalhin ito sa kanyang ina. Ngunit nang makauwi siya sa tinutuluyan nilang hotel ay nadatnan niyang umiiyak ang kanyang ina, dahil kulang ang binayad ng customer nito. Bagamat ang kanyang ina ay isang kalapating mababa ang lipad, ipinaparamdam naman sa kanya nito ang tunay na pagmamahal ng isang tunay na ina, kung saan para kay Jack ang emosyon nito ang pinakamagandang kulay na nakita niya sa kanyang buhay. Kinalaunan, habang nagbabasa si Jack ng libro, isang katrabaho ng kanyang ina ang lumapit sa kanya. Nagtataka pa rin ito kung bakit pinili si Jack na ipanganak ng kanyang ina, dahil 5 beses na itong nabuntis at lahat ng iyon ay hindi nito binuhay. Ngunit sa hindi alam na dahilan ay binuhay nito ang pang-anim nitong anak, kung saan iniisip ng babae na kaawa-awa lamang ang sitwasyon ni Jack. Subalit para kay Jack, ay siya na ang pinakamasayang tao sa mundo dahil pinili at minahal siya ng kanyang ina. Ngunit isang gabi ay nadatnan niyang labis ang pag-iyak ng kanyang ina, dahil ang lalaking matagal na nitong hinihintay ay ikakasal na sa ibang babae. Labis na nasaktan ang kanyang ina dahil nakalimutan na ng lalaki ang pangako nitong siya ay babalikan kapag nagtagumpay na ito sa buhay, ngunit sinabi ng kanyang katrabaho na isa siyang hangal, dahil naniwala siya sa isang pangako na ginawa 13 taon na ang nakalipas. Sinubukan pa inumin ni Jack ng tubig ang kanyang inang na depressed, ngunit nagalit lamang ito sa kanya at nagsisisi na siya ay ipinanganak. Doon ay labis na nasaktan si Jack sa mga nasabi ng kanyang ina, habang nawala na sa sarili ang kanyang ina at tinamaan siya sa kanyang ulo ng libro na inihagis nito. Nakita ni Jack na nagbago ang kulay ng emosyon ng kanyang ina na nakikita niya palagi sa mga taong nandidiri sa kanya, habang doon niya rin napagtanto na ang pagmamahal ng kanyang ina ay hindi para sa kanya. Sinabi ni Jack na hindi dapat ganito ang kulay ng kanyang ina, kaya't sinakal niya ito at sinabing aalisin niya ang kulay na ito. Habang tila nawala na rin sa sarili si Jack, biglang nagbago ang kulay ng kanyang ina patungo sa kulay ng takot, kung saan labis niya itong ikinasiya. Nang makawala ang kanyang ina, doon na rin ito sinaksak ni Jack at agad na nawalan ng buhay, habang sinabi niya na mahal niya ang kanyang ina. Nang gabing ding iyon, pinuntahan niya ang kanyang ama sa bahay nito at agad din itong pinatay, at simula noon ay hindi na nakita pa si Jack kailanman. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, muling nagpatuloy ang paglalaban ng dalawa hanggang ma-corner si Jack sa clock tower.
Muli niyang ginamit ang kanyang grappling hook upang tumakas at umakyat sa tower, ngunit gamit ang isang malakas na atake ay nagawa itong patumbahin ni Hercules. Habang inihahanda ni Hercules ang kanyang 7th Labor Cretan Bull, nagawang tanggalin ni Jack ang malaking orasan at inihagis ito sa kanya. Sa pag-aakalang walang kahit anong sandatang likha ng tao ang makakasakit sa mga Diyos, laking gulat ng lahat ng Diyos at pati na ang taga-suporta ni Hercules, nang biglang maputol ang kaliwang braso ng kanilang pambato. Habang doon na napagtanto ni Hercules kung ano talaga ang tunay na divine weapon ni Jack, naisip din ito ni Loki at ipinaliwanag na isa na namang kasinungalingan ang sinabi ni Jack na ang satchel ang divine weapon nito. Dahil ang tunay talagang divine weapon ni Jack ay ang kanyang mga gloves, at tiyak si Loki na anuman ang mahawakan ng mga gloves na iyon ay nagiging divine treasure. Habang tagumpay si Jack sa panlilinlang sa kanilang lahat, napagtanto naman ni Gol na sa una pa lamang ay alam na ni Brunhilde kung ano ang totoong divine weapon ni Jack the Ripper. Doon na ikwento ni Brunhilde ang nangyari, noong kinausap niya ang ika-11 nilang kapatid na si Locke, na maging divine weapon ni Jack. Ayaw pumayag ni Locke dahil isa umano itong mamamatay tao, ngunit nagulat na lamang siya nang biglang nasa likuran na niya si Jack, at puinersa siya na maging divine weapon nito. Habang nakatingin lamang si Brunhilde, nagtagumpay si Jack na mapilit si Locke na maging kanyang divine weapon at maging katuwang nito sa laban. Kaya habang hindi makapaniwala si Gol, ipinaliwanag ni Brunhilde na wala siyang magagawa dahil kailangan ng kapangyarihan ni Locke upang manalo sila sa laban na ito. Nang ipakita ni Jack na kaya niyang gawing sandata ang lahat ng kanyang mahawakan mula sa paligid, napagtanto ng mga gods pati na si Hercules, na maaari nitong gawing sandata ang kahit ano sa London. Habang unti-unti nang naniniwala ang mga manunood na tila si Jack na ang mananalo sa laban, doon ay nawawala na rin ng pag-asa si Ares kay Hercules, ngunit bigla siyang sinapok ni Zeus. Sinabi ni Zeus na hindi porket nawalan na ng isang kamay si Hercules ay susuko na ito sa laban, kung saan muli niyang pinaalalahanan si Ares na hindi ganoong klaseng tao ang kanilang pambato. Habang hindi nga nagpapakita ng kawalan ng pag-asa si Hercules, natutuwa naman rito si Jack dahil kahit kaunting bahid ng pagkatakot ay wala siyang makita rito. Inamin ni Jack kay Hercules na nakikita niya ang emosyon ng mga tao gamit ang kanyang kanang mata, kung saan ito raw ang naging daan upang makaligtas siya sa mundong puno ng kasamaan. Ngayon ay nauunawaan na ni Hercules kung bakit naging masama si Jack, dahil ito sa mga nakaraang kahirapan at pagtataksil na nag-iwan ng sugat na hindi na gumaling kailanman, ngunit siya pa rin ay natalo sa buhay dahil nagpalamon siya sa kasamaan. Dahil sa mga sinabi sa kanya ni Hercules ay biglang nagbago ang kulay ng emosyon nito, na para sa kanya ay tila nakita na niya ito noon. Dahil isa siyang tao bago maging isang Diyos, alam niya na madaling sakupin ang mga tao ng mga negatibong emosyon, kaya't minsan ay nakakagawa sila ng mga maling gawain. Gayunpaman, mahal niya ang sangkatauhan at sinabing ililigtas niya si Jack mula sa kanyang paghihirap. Doon na napagtanto ni Jack na ang kulay na nakikita niya ngayon mula kay Hercules ay kulay ng pagmamahal, na katulad ng nakikita niya noon sa kanyang ina. Nagsimula ng kumilos si Hercules at inihagis ang kanyang sandata sa langit, at bumuo ito ng tila isang buhawi. Ginamit ni Hercules ang 12 Labor Cerberus at lumabas ang mga Hound of Hades mula sa langit, habang nagbigay ito kay Hercules ng tila isang malademonyong anyo. Bagamat ito ay labis na makapangyarihan, ito naman ay mayroong kapalit, dahil mahihinto lamang ito kapag natapos na ang kalaban o tuluyan ng kainin nito si Hercules. Kaya habang kailangan ng tapusin ni Hercules ang laban, agad siyang nagpakawala ng maraming pag-atake at lahat ng kanyang matamaan ay nawawasak. Habang si Jack naman ay ginagamit ang anumang bagay na kanyang mahawakan, upang gawin sandata laban kay Hercules. Ginamit pa niya ang takip ng imburnal upang panangga, ngunit nawasak pa din ito at siya ay tinamaan. Sinubukan niyang tumakas ngunit sa pagkakataong ito ay nahuli na siya ni Hercules, dahilan upang siya ay malaglag sa bakod na bakal. Nang sabihin ni Hercules kay Jack na wala na siyang pupuntahan, tinanggal ni Jack ang nakatusok sa kanya at ginawa niyang divine treasure ang kanyang balabal, upang putulin ang gusali sa kanyang likuran. Habang pabagsak ang gusali ay kunwaring sumugod si Jack upang siya ay maihagis ni Hercules sa bintana ng gusali upang makatakas, habang si Hercules naman ay nabagsakan ng gumuguhong gusali.
Hindi makapaniwala sina Ares at Castor sa sinapit ng kanilang kaibigan mula sa nakangising Jack the Ripper, subalit biglang bumangon si Hercules mula sa mga guho, at ito ay labis na ikinasiya ng lahat ng manunood. Sinabi ni Hercules kay Jack na anuman ang gawin nito ay hindi matitinag ang kanyang matuwid na puso, ngunit natawa lamang rito si Jack at sinabi na dahil kay Hercules ay napagtanto niyang peke pala ang kulay ng kanyang ina. Dahil ngayon niya lamang nalaman na napakaganda pala ng tunay na kulay ng pag-ibig, kung saan nais niyang palitan ng emosyon ni Hercules mula sa emosyon na gusto niya. Kumuha ng ilang pirasong kahoy si Jack upang gawin niya ang mga itong sandata, kung saan muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang laban, ngunit alam ni Brunhilde na malapit nang magwakas ang laban na ito. Nagawang masira ni Hercules ang panangga ni Jack at siya ay labis na napuruhan. Muli siyang sumugod ngunit nagawa pa ding makaiwas ni Jack at nagpatuloy ito sa pag-iwas. Habang akala nila na hinihintay na lamang ni Jack na maubos ang oras ni Hercules, naghihintay lamang pala itong makakuha ng pagkakataon para sa lihim na atake, ngunit nagawa pa din itong ma-counter ni Hercules at doon ay labis na napuruhan si Jack. Ngunit habang nagdidiwang ang mga Diyos sa tila pagkapanalo ni Hercules, muli nilang narinig na umaawit si Jack ng London Bridge habang ito ay dahan-daang tumayo. Dahan-daang lumapit si Jack kay Hercules at sinubukan niyang umatake, ngunit siya ang tinamaan ng suntok nito. Nang tatapusin na ni Hercules ang malapit nang bumagsak na si Jack, biglang tumigil si Jack at sinaksak niya si Hercules gamit ang kanyang mga kamay, na tumagos hanggang sa likuran ng demigod. Napagtanto ni Hercules na ginamit ni Jack ang kanyang sariling dugo upang gawing divine treasure, at hindi para pigilan ang pagdurugo ng kanyang sugat. Gayunpaman, niyakap niya si Jack at sinabing mahal niya ang mga tao, habang unti-unti na rin nababasag ang kanyang kaluluwa. Habang nag-iwan ito ng katahimikan sa pagitan ng mga Diyos at sangkatauhan, humingi si Hercules ng tawad kay Jack dahil nasigawan niya ito kanina, habang ipinaubaya na rin niya kay Brunhilde ang kapakanan ng sangkatauhan. Tuluyan nang naglaho ang kaluluwa ni Hercules, at ang nanalo sa ika-4 na laban ng Ragnarok ay si Jack the Ripper. Muling bumalik si Locke sa kanyang normal na anyo at tinanong si Jack kung ano ang pakiramdam niya sa pagpatay sa isang Diyos, ngunit sagot ni Jack ay hindi niya alam. Nang magpaalam na sa kanya si Locke, naglakad na rin si Jack at napapaisip siya na kung magkakaroon siya ng isang kahilingan, ay nanaisin niyang muling makita si Hercules. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya sa kanyang pagkapanalo lalo na ang mga taga-suporta ni Hercules, ngunit tumayo pa rin si Jack at nagbigay respeto sa kanila. Samantala, habang umiiyak si Gold dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, tinanong niya si Brunhilde kung masaya na ba siya dahil napatay ng isang mamamatay tao si Hercules. Sinabi ni Brunhilde na walang mangyayari kung magpapadala sila sa kanilang damdamin, at bilang Valkyrie ay kailangan nilang gawin ang kanilang tungkulin. Ngunit nang pumasok siya sa isang silid kung saan nagbibigay galang siya sa mga kalahok na namatay sa torneo, doon ay isinama niya rin si Hercules. Doon ay hindi na napigilan pa ni Brunhilde na ilabas ang kanyang tunay na nararamdaman, habang nangako siya kay Hercules na kapag natapos na ang lahat ng ito, ay sasama na siya sa kanya. Habang nagluluksa si Ares sa pagkamatay ng kanyang kumpare, doon ay sinabi ni Loki na lahat ng nangyari ay isang malaking plano ni Jack, na kung saan lahat silang mga Diyos ay nalinlang nito. Hindi naman napigilan ni Zeus na ilabas ang kanyang pagkainis at nasira niya ang lugar na kinaroroonan nila, habang idineklara niya na hindi nila maaaring hayaan ang mga tao na manguna sa tunggalian na ito. Kinalaunan, hinintay naman ni Loki malapit sa isang bukal ang isa sa mga Diyos dahil may importante siyang tanong rito, at ito ang kinikilala bilang tagapagtatag ng Buddhism, na si Buddha. Sinabi ni Loki na nagtataka siya sa taglay na lakas ng divine weapon na kayang pumaslang ng mga Diyos, dahil hindi raw kailanman hahayaan ng mga Diyos na magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang mga Valkyrie. Ngunit naalala ni Loki ang isang pamamaraan na pwede maging posible ito, at ito ay may kahalintulad sa spiritual realm ni Buddha. Dahil sa pagtitiwala ng tao at ng Valkyrie ng kanilang buhay sa isa't isa at pagbabahagi ng parehong tadhana, maaari nilang mapalabas ang kanilang buong pisikal at espiritual na lakas, isang kapangyarihan na maaaring ituro ni Buddha, ang tinatawag na Samavadana. Kaya habang ito marahil ang dahilan kung bakit nakakamit ng mga Valkyrie ang kapangyarihan na kayang lumaban sa mga Diyos, diretsahang tinanong ni Loki si Buddha,
kung siya ba ay isang traidor sa hanay ng mga Diyos. Nang sabihin ni Buddha kung ano naman kung isa siyang traidor, sinabi sa kanya ni Loki na papatayin siya nito. Ngunit bago pa man sila magkasubukan ng lakas ay biglang dumating ang Seven Gods of Fortune, na ayon sa mga ito ay matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na mahatulan ang traidor na si Buddha. Nang aatake na ang isa ay niluwa rito ni Buddha ang stick ng lollipop, kaya nagpa siya silang 7 na magsanig puwersa. Ngunit bigla silang pinigilan ni Loki dahil gusto niya daw sumali sa kanila, habang wala naman itong problema kay Buddha at inanyayahan silang sumugod. Subalit bigla silang naantala sa pagdating ni Kojiro dahil hindi daw siya sang-ayon sa mga ganitong klase ng pagtutulungan laban sa isa, at sinabing tutulungan niya si Buddha. Kasunod naman ni Kojiro ang 2 pang kalahok para sa panig ng mga tao, ang 2 samurai na sina Soji Okita, at Isami Kondo. Kaya habang silang 3 ang tutulong para sa laban ni Buddha, unang umatake si Abiso ngunit madali lamang itong naiwasan ni Buddha. Habang hindi na naman siya nakabawi kay Buddha, nilabas na ni Loki ang kanyang sandata at siya naman ang umatake, ngunit nagawang pigilan ni Soji ang kanyang mga atake. Pareho silang sumugod sa isa't isa ngunit biglang dumating si Zeus upang pigilan ang kanilang laban, habang kasama nito ang Norse god na si Odin. Sinabi ng mga uwak ni Odin na hindi dapat sila naglalaban sa ganitong panahon, ngunit dahil ayaw sumunod ni Abiso ay ipinakita ni Odin ang kanyang malakas na aura, na naging sanhi ng lindol sa buong paligid. Nagpa siya si Loki na umalis na lamang dahil manunood pa daw siya ng susunod na laban, habang sumunod na rin sa kanya ang Seven God of Fortune. Umalis na rin ang 3 mandirigmang tao, habang sinabi naman ni Zeus kay Buddha na huwag na siyang gagawa pa ng kahit anumang gulo. Ngunit nagtawanan lamang silang 2 ni Buddha, habang sumagot si Buddha na walang kahit sino mang makakapagdikta ng kanyang gagawin. Matapos sabihin ni Zeus na mukhang hindi umaayon sa kanyang inaasahan ang mangyayari sa Ragnarok, siya ay umalis na rin upang manood ng susunod na laban. Bigla naman na-excite si Odin at naglabas muli ito ng malakas na aura, kung saan naging sanhi ito ng pagkaagnas sa lahat ng halaman at puno sa hardin. Samantala, pumunta naman si Nagol at Brunhilde sa silid ng susunod na lalaban sa panig ng mga tao. Doon ay nadatnan nila itong natutulog kasama ang iba't ibang babae, kung saan sumigaw si Brunhilde upang magsiyalisan ang mga ito. Habang makikita sa pader ang maraming bakas ng kamay ng mga Yokozuna, kamot Dragon Ball pa ang lalaki nang gisingin ito ni Brunhilde, dahil siya na ang susunod na lalaban. Agad itong tumalon kay Brunhilde sa pag-aakalang siya ang makakasama nitong lumaban, ngunit sinabi ni Brunhilde rito na may angkop na Valkyrie para sa kanya. Tinawag niya ang 3 sa kanilang magkakapatid na isang napakalaking babae na nagngangalang Trude, at sinabing ito ang kanyang makakasama sa laban. Agad itong nagustuhan ng lalaki at agad na napayakap, habang sinabi niya kay Trude na seryoso siya sa kanyang sinabi. Imbis na magalit ay nag-blush si Trude at biglang naging pabebe, habang nagulat si Gold dahil naging girly daw ang kanilang maskuladong kapatid. Sa pagsisimula ng ika-5 laban ng Ragnarok, agad na napansin ng mga manunood na muling binago ang arena at may pagkakahawig ito sa isang sumo arena. Ipinakilala ni Heimdall ang magiging pambato ng sangkatauhan. Ito ang pinakadakilang sumo wrestler at naging emperador ng sumo ring sa loob ng mahigit 20 taon, ang walang katulad na Rikishi, na si Raiden Tamiman. Pagkatapos ay ipinakilala naman ni Heimdall ang mandirigma ng mga Diyos, na kilala sa pagbuo ng mundo para sa palakasan at pagwasak ng mga ito ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang Indian God of Destruction na si Shiva. Kaya habang ang nag-cheer para kay Raiden ay ang mga magagaling na sumo wrestler sa balat ng lupa, ang kay Shiva naman ay ang kanyang 3 asawa at ang isang anak nitong elepante. Ngunit bago magsimula ang kanilang laban, nagulat si Shiva nang makita ang isang natatakot na tropa ng palaka ni Naruto at ito ay may daladalang asin. Nang kumuha ng asin si Raiden at inihagis ito sa hangin, doon napagtanto ni Shiva na bahagi pala ito ng isang seremonya ng sumo. Matapos maisagawa ni Raiden ang seremonya, agad siyang nagbigay ng isang dropkick sa mukha ni Shiva, kung saan ikinagulat nito na wala naman ganoong moves sa sumo wrestling. Hindi naman natinag roon si Shiva, ngunit agad na sumuntok si Raiden na nagawa din niyang masangga, subalit hindi niya inaasahan ang isang Russian hook mula kay Raiden.
Habang balak na itong tapusin ni Raiden, tutuhudan sana niya si Shiva ngunit nagawa nitong masangga ang kanyang atake, habang binawian naman siya ni Shiva ng 2 suntok sa dibdib. Dahil doon ay lalong nasabik si Shiva sa kanilang magiging magandang laban, habang si Raiden naman ay naghanda na parang gagawa ng Kamehame Wave. Noong bata pa si Raiden at tinatawag pa sa pangalan na Tarokichi, nagtataka ang kanyang mga magulang kung bakit hindi pa rin siya nakakatayo kahit nasa 3 taong gulang na siya. Ngunit isang araw ay ikinagulat nila na nagawa ng makatayo ni Tarokichi sa unang pagkakataon, subalit nang susubukan na nitong maglakad ay nakaramdam ito ng matinding sakit. Nabali ang ilan sa kanyang mga buto, kung saan dahil ito sa napakalakas ng kanyang mga kalamnan, na nagdudulot sa pagkadurog sa kanyang mga buto. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang mga magulang at sa kagustuhan niyang makatayo, nakabuo siya ng bagong mga kalamnan na siyang pumipigil sa lakas ng kanyang mga naunang kalamnan, at doon na nabuo ang tinatawag niyang 100 Seals. Pinakawalan ni Raiden ang selyo ng 100 Seals at nagsimulang magwala ang kanyang mga kalamnan na parang si Taguro, habang doon niya na rin tinawag si Trude upang makontrol niya ang kanyang mga kalamnan. Masiglang ipinaliwanag ni Brunhilde na dahil sa tulong ng kapangyarihan ni Trude, ay magagawa ng makontrol ni Raiden ang abnormal niyang mga kalamnan na pumipigil na mailabas ang kanyang tunay na lakas, habang sa unang pagkakataon ay magagawa na din niyang lumaban gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Doon ay agad na umatake si Raiden na nasangga ni Shiva, ngunit sinundan niya pa ito ng mas maraming pang-atake, hanggang gamitan niya ito ng isang teknik at nagawa niyang pabagsakin ang kulay blue na god. Nagsaya naman ang mga taga-suporta ni Raiden, dahil nasisilayan na daw nila ang lakas ng kanilang pambato na hindi nila nakita noon. Nang halos hindi makatayo si Shiva, nagpasya si Raiden na tatapusin na niya ang laban gamit ang malakas na headbutt, ngunit parehas na nagdugo ang kanilang mga ulo. Gumanti si Shiva at naitapon niya palayo si Raiden, habang ipinaliwanag niya na matibay din daw ang kanyang bungo. Nagsimulang magpakawala si Shiva ng maraming atake gamit ang kanyang 4 na mga kamao, hanggang sa tamaan niya si Raiden. Ngunit nahawakan pala ni Raiden ang isang braso ni Shiva at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan, habang nagawa niyang madurog ang braso nito. Sinipa ni Shiva si Raiden bago pa man tuluyang maputol nito ang kanyang braso. Ipinaliwanag ni Brunhilde na dahil sa kapangyarihan ng kanilang kapatid, ay nagagawa na ni Raiden na mailipat-lipat ang kanyang lakas sa iba't ibang bahagi ng kanyang kalamnan. Gayunpaman, alam ng mga Indian gods kung gaano katatag si Shiva at tiwala pa rin silang ito ang magwawagi sa laban, na nagbigay daan naman upang mas tumaas pa ang determinasyon ni Shiva. Muling sumugod si Shiva ngunit dahil sa pagkakadurog ng kanyang isang braso ay nawala siya sa balanse, na naging dahilan upang makounter siya ni Raiden. Gayunpaman, hindi sumuko si Shiva at doon na sila nagpalitan ng mga suntok ni Raiden. Hinawakan nila ang ulo ng isa't isa at paulit-ulit na nagbasagan ng ulo na parang mga baliw sa kanto, na naging dahilan upang mapangiti si Shiva at maalala ang panahong kasama niya ang malapit niyang kaibigan na si Rudra. Noong unang panahon, ang pantiyan ng India ay binubuo ng maraming mga Diyos, ngunit ni isa sa kanila ay wala pang kinikilalang pinakamalakas. Naroon din ang hindi kilalang mga Diyos, ang God of Destruction na si Shiva, at ang kaibigan nitong si Rudra, ang God of Tempest. Habang si Rudra ay mahilig magsanay, si Shiva naman ay mahilig sumayaw, na paminsan-minsan ay sinasabayan ni Rudra. Biglang may dumating na 2 god at humihingi ng tulong sa kanila, dahil may mga bully na gods na nanggugulo raw sa kanilang nayon. Pagdating nilang dalawa sa lugar ay wala silang sinayang na oras at agad nilang binugbog ang mga bully na gods. Matapos ang kanilang laban, sinabi ni Rudra na mayroon siyang pangarap, kung saan pinagtawanan siya ni Shiva dahil para daw siyang isang tao. Sinabi ni Rudra na gusto niyang tumayo sa tugatog ng India at subukan ang kanyang kakayahan bilang isang Diyos, habang gusto niya rin makita ang tanawin na hindi pa nakikita ng sinuman. Bagamat hindi interesado rito si Shiva, naisip niya na lahat ng ginagawa nilang magkasama ni Rudra ay palaging masaya, kaya't nakapagpasya siyang sasama siya sa kanyang matalik na kaibigan. Naglakbay silang dalawa upang kalabanin ang pinakamalalakas na Diyos sa India, hanggang makuha nila ang respeto ng karamihan. Habang sa bawat Diyos na kanilang natatalo, kinukuha nila ang pangalan ng kanilang nakakalaban, at dala nila ang mga pangarap ng mga ito.
Nakalaban din nila ang mga pinakadakilang Diyos ng India at nagawa din nila ang mga itong matalo, habang nakaharap din ni Rudra ang God of Lightning ng Hindu na si Indra, at nagtagumpay rin siya laban rito. Nakaharap din nila ang dalawang huling pinakamalakas na Diyos sa India, at nagawa din nila ang mga itong matalo. Nang marating na nila ang tugatog ng India at makita ang pinakamagandang tanawin sa kanilang lugar, biglang hinamon ni Rudra si Shiva sa isang laban, dahil ayon sa kanya ay isa lamang ang dapat kilalanin na pinakamalakas sa lahat. Alam ni Shiva na hindi magbabago ang desisyon ni Rudra, kaya tinanggap niya ang hamon ng kanyang matalik na kaibigan. Naglaban ang dalawa at ito ang naging pinakamatinding labanan sa kasaysayan ng India, kung saan ang tunog ng kanilang mga kamao ay umaalingaw sa buong panig ng bansa. Para sa kanilang dalawa, ito ang pinakamasayang laban na naranasan nila sa kanilang buhay, subalit hindi nagtagal ay unti-unti na ring nakukuha ni Shiva ang kalamangan sa kanilang laban. Habang ayaw sumuko ni Rudra, iniisip naman ni Shiva na sana ay sumuko na lamang ang kanyang kaibigan dahil maaaring mapatay niya ito. Ngunit dahil alam ni Shiva ang pangarap ng kanyang kaibigan, doon na siya nagpasyang sumuko na lamang, subalit inunahan siya ni Rudra at tinanggap nito ang pagkatalo. Sinabi ni Rudra kay Shiva na kapag may isang lumalaban sa kanya ng buong lakas ay nararapat lamang na gawin din niya ito hanggang sa matapos ang kanilang laban, habang inanunsyo na niya na si Shiva ang nanalo sa kanilang laban. Nang isalin na ni Rudra kay Shiva ang mga pangalan ng kanilang nakalaban, si Shiva na ang tinanghal na pinuno ng mga Indian gods, ngunit kasabay naman nito ay nawalan siya ng isang matalik na kaibigan. Ngunit nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, makikitang nanonood si Rudra at nakasuporta sa laban ng kanyang matalik na kaibigan. Doon na ginawa ni Shiva ang kanyang secret weapon na siya lamang ang nakakaalam, ang war dance na isang kayamanan ng Indian pantheon. Dahil doon ay hindi na magawang makatama ni Raiden, habang sinimulan naman siyang paulanan ni Shiva ng maraming pag-atake, na tila 4 na Shiva ang kanyang kalaban. Pinalaki ni Raiden ang kanyang mga braso upang gawing panangga, ngunit dahil sa war dance ni Shiva ay nagsimula namang umapoy ang kanyang pag-atake. Nagawang ibaba ni Shiva ang depensa ni Raiden, at gamit ang isang umaapoy na sipa ay nagawa niyang masunog ang balat ni Raiden. Gayunpaman, kahit kumbinsido ang mga Diyos na si Shiva ang magwawagi sa laban, ay makikitang nakangiti pa rin si Raiden. Kaya kahit nawawalan na ng pag-asa ang mga tao ay tiwala pa rin ang mga sumo wrestler na may maibubuga pa rin si Raiden, lalo na ang kanyang guro. Noong bata pa si Raiden o kilala pa sa pangalan na Tarokichi, siya ay nahumaling na sa larong sumo wrestling. Isang araw ay hinamon siya ng pinakamalakas na bata sa kanilang nayon, habang iniisip nito na magdahan-dahan lamang dahil sa mahinang pangangatawan ni Tarokichi. Ngunit kahit gamit lamang ang kanyang normal na pangangatawan ay madali lamang niyang tinalo ang pinakamalakas na bata sa kanilang nayon, kung saan doon siya sinimulang tawagin na isang halimaw. Labis itong ikinalungkot ni Tarokichi, at tinatanong niya ang kanyang ina kung bakit siya binigyan ng Diyos ng ganitong pangangatawan. Ngunit ayon sa kanyang ina na dapat niyang pasalamatan ng mga Diyos, dahil bago pa man siya matutong maglakad noon ay palagi itong humihiling sa mga Diyos na sana ay bigyan siya ng malakas na pangangatawan. Kaya ipinagmamalaki siya ng kanyang ina at nais nitong matutunan niya na gamitin ang kanyang kakayahan upang matulungan ang mga mahihina. Kaya lumaki si Tarokichi na matulungin at dahil rito ay minahal siya ng bawat tao sa kanilang lugar. Kinalaunan ay nagkaroon ng isang malaking kalamidad sa kanilang lugar at nasira ang lahat ng kanilang pananim, habang nagdulot ito ng maraming pagkasawi ng kanyang kababayan dahil sa kagutuman. Kaya naisip ni Tarokichi na lisanin ang kanilang lugar upang matulungan ang mahihina, at tumungo siya sa syudad upang maging isang sumo wrestler at kumita ng pera na maipapadala niya sa kanilang nayon. Doon unang nakilala ni Tarokichi ang kanyang magiging guro na si Tanakazi, kung saan hinamon siya nito na ipakita ang kanyang lakas. Inakala ni Tarokichi na madali lamang niyang mapapatumba si Tanakazi, ngunit sa mga sumunod na eksena ay hindi ito ang nangyari, dahil siya ang paulit-ulit na pinatumba ni Tanakazi. Gayunpaman, kahit walang binatbat si Tarokichi ay mahal niya ang larong sumo wrestling, kaya't natuwa sa kanya si Tanakazi, at sinanay siya nito ng halos 2 taon upang maging bihasa sa larong sumo wrestling. Kaya nang dumating ang kanyang opisyal na laban sa ilalim na pangalan na Raiden, ay madali lamang niyang tinalo ang kanyang unang katunggali.
Nagsunod-sunod pa ang kanyang maraming panalo at sumikat ng husto ang kanyang pangalan sa buong Japan, habang ang kanyang napapanalunan ay ipinapadala niya sa kanyang mga kababayan. Ngunit isang araw ay may nakaharap siya na sobrang natatakot sa kanya, na naging dahilan upang maalala niya noong tinatawag siyang isang halimaw noong bata pa siya. Nagalit sa kanya si Tanakazi dahil sinadya niyang magpatalo, ngunit paliwanag ni Raiden na pinalaki siya ng kanyang ina upang gamitin ang kanyang lakas para tulungan ang mahihina at hindi saktan ang mga ito. Ngunit dahil mahal ni Raiden ang sumo, ay nagpatuloy siyang lumaban at manalo, habang hindi na niya ginamit ang kanyang malalakas na teknik upang hindi na makasakit pa ng iba. Mula sa kanyang 285 na laban ay naipanalo niya ang 254 rito, dahil ang ibang talo ay pawang laban sa mga mas mababang ranggo na kalaban, kung saan wala siyang dahilan para seryosohin ang mga ito. Dahil sa kanyang halos walang talo ay tinawag siyang unrivaled Rikishi, ngunit hanggang sa magretiro si Raiden ay wala man lang nakakita ng kanyang buong lakas. Subalit ngayon, nagdesisyon si Raiden na gamitin ang kanyang buong lakas at naghahanda siya para gamitin ang kanyang open palm thrust technique. Kaya habang natutuwa ang kanyang guro dahil makikita na rin nila sa wakas ang tunay na lakas ni Raiden, nilipat ni Raiden ang kanyang kalamnan sa kanyang kanang kamay upang atakihin si Shiva, na sinubukan namang harangin. Ngunit dahil napakalakas ng puwersa nito ay tumama ang palad ni Raiden sa pagmumukha ni Shiva, dahilan upang lumipad ito at maputol ang kanyang dalawang kamay. Habang hindi makapaniwala si Ares sa atake ni Raiden, sinabi naman ni Zeus na kung hindi sinalag ni Shiva ang suntok ni Raiden ay malamang ang ulo nito ang natanggal. Gayunpaman, muling tumayo si Shiva at dumura na parang siga, habang si Raiden naman ay biglang naramdaman ang epekto ng kanyang atake. Sinabi ni Brunhilde na dahil sa mabilis na pagbalik ng kalamnan ni Raiden ay nagdulot ito ng pagkapunit ng kanyang kalamnan, na kahit si Trude ay nahihirapan itong pigilan. Nang makiusap pa si Raiden kay Trude na mas pabilisin pa ang paglipat ng kanyang kalamnan, nababahala naman rito si Trude sa magiging epekto sa katawan ni Raiden. Sinabi ni Raiden na alam niya ang posibleng mangyari, ngunit handa siyang ipusta ang kanyang sariling buhay upang maipagpatuloy ang laban, bilang isang sumo wrestler. Sinabi ni Trude na isang hangal si Raiden, ngunit dahil siya ang lalaki na kanyang minahal ay susundin niya ang kanyang kagustuhan. Samantala, nagulat naman si Shiva nang makitang nanonood pala ang kanyang matalik na kaibigan na si Rudra, habang nakita din niya ang iba pang mga Indian gods na nagdarasal para sa kanya. Dahil doon ay nagpa siya si Shiva na gamitin ang isang teknik na kahit minsan ay hindi pa niya nagagamit. Ipinasok ni Shiva ang kanyang mga daliri sa kanyang dibdib at sinimulang pabilisin ang tibok ng kanyang puso, na kung saan ayon sa alamat na kapag dumating ang panahon, ay sasayawin ni Shiva ang Tandava at wawasakin ang mundo. Ngunit pagkatapos nito ay siya ay masusunog, habang mula sa kanyang mga abo ay muli niyang itatayo ang mundo, at ito ang tinatawag na Tandava Karma. Napansin naman ni Brunhilde na magkatulad sina Shiva at Raiden, dahil habang maraming pag-asa at pangarap ang kanilang pasan, ay lalo silang nagiging malakas. Nang muling sumugod ang dalawa sa isa't isa, sinabi ni Brunhilde na hindi pabor para kay Raiden ang pahabain pa ang laban, dahil sa bawat pag-atake ni Shiva ay nasusunog ang kanyang mga kalamnan. Sigurado naman si Ares na si Shiva na ang mananalo, ngunit hindi sang-ayon rito ang kapatid niyang si Hermes. Dahil kung magtatagal pa ang laban ng dalawang mandirigma, ay maaari din si Shiva na masunog ng kanyang sariling teknik. Sinusubukan namang gumawa ng pag-atake ni Raiden ngunit naka-counter lamang siya ni Shiva, habang muli na naman siyang pinaulanan ng maraming pag-atake ni Shiva. Makikitang nag-aalala na ang kanyang pamilya pati na ang mga sumo wrestler, ngunit ipinaalala ni Tanakazi na lumalaban si Raiden para sa kanila, kaya dapat nilang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang bayani. Nang marinig ni Raiden ang suporta ng kanyang mga kababayan, nagawa niyang makabawi sa kalaban habang tuluyan namang nasunog ang nakalaylay na kamay ni Shiva. Subalit nang marinig ni Shiva ang suporta ni Rudra ay nabuhayan ulit ng loob si Shiva, at muli na naman silang nagpalitan ng mga pag-atake ni Raiden. Doon ay habang ginaganap nila ang kanilang pinakamalupit na laban sa kanilang buhay, ay dala-dala nila ang mga suporta ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Nagpasya na si Raiden na gamitin ang kanyang open palm technique, habang handa naman itong tapatan ni Shiva.
Nang umatake na si Raiden ay ginamit naman ni Shiva ang kanyang Devaloka, ngunit nanaig ang atake ni Shiva at nahati ang kamay ni Raiden. Habang nagulat ang ilan sa nangyari, nanatiling nakatayo si Raiden at nagpasalamat siya kay Shiva sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong lumaban gamit ang kanyang buong lakas. Dagdag pa ni Raiden na wala siyang pinagsisisihan, habang hiniling niya kay Trude na alisin na ang kapangyarihan nito dahil panahon na upang siya ay magpaalam sa kanila. Ngunit sinabi sa kanya ni Trude na hindi niya iiwan ang lalaking kanyang minahal, habang sinabi naman ni Raiden na hindi na siya makakahiling pa ng mas mabuting babae. Doon na tuluyang tinapos ni Shiva ang kanilang laban, habang nagpasalamat din siya kay Raiden sa pagbibigay sa kanya ng pinakamatinding laban sa kanyang buhay. Inanunsyo na ni Heimdall na ang nanalo sa ikalimang laban ng Ragnarok ay walang iba kundi ang Indian god na si Shiva, habang nagsimula naman ng maglaho sina Raiden at si Trude. Gayunpaman, kahit malungkot ito para sa panig ni Raiden, nagbigay respeto naman ang lahat ng sumo wrestler para sa kanilang matatag na bayani. Nang makaalis si Shiva sa arena ay doon naman ay sinalubong siya ni Rudra, habang bigla namang dumating si Zeus. Sinabi ni Shiva na nakakamangha pala ang mga tao, na sinang-ayunan naman ito ni Zeus. Samantala, hindi naman mapigilan maiyak ni Gol sa nangyari sa kanilang kapatid, ngunit naiintindihan na niya na para naman ito sa sangkatauhan. Gayunpaman, hindi rin maitago ni Brunhilde ang kanyang emosyon, habang sinabi niya kay Gol na nais niya munang mapag-isa. Dinagdag niya si Raiden sa tabi ng iba pang bayani, habang inamin niyang mahina siya at hindi niya ito kayang pigilan. Sa ibang lugar, pinuntahan naman ni Zeus si Buddha, at hiniling niya rito na ito ang lumaban para sa ika-6 na laban. Tinanong ni Buddha kung bakit talaga gustong wakasan ni Zeus ang sangkatauhan, kung saan sagot ng matanda na ayaw lang niyang natatalo. Nang sabihin ni Buddha na gusto niya ang fighting spirit ng matanda, biglang pinaramdam ni Zeus ang kanyang kapangyarihan kay Buddha. Ngunit sinabi ni Buddha na si Zeus ang boss, at lalaban siya para sa ika-6 na laban. Samantala, habang naghahanap si Gol ng bandage para gamutin ang sugat ni Brunhilde, nakita niya si Abiso na pinapagamot ang ginawang sugat sa kanya ni Buddha. Ngunit doon ay nahuli siya ng iba pang mga kasamahan nito at agad siya ng mga itong pinalibutan, habang pinaghihinalaan na nakikinig sa kanila. Kaya habang hindi makasigaw si Gol dahil sa takot, bigla naman may nagsalita, at ito pala si Jack the Ripper na nag-aalok ng tsaa. Agad na naghandang lumaban si Abiso, ngunit pinigilan siya ni Bishamanten dahil kailangan na nilang umalis. Habang papaalis, binalaan ni Abiso si Gol na huwag niyang ipagsabi kahit kanino ang kanyang mga narinig. Nakahinga ng maluwag si Gol, habang sinabi niya na ang Seven God of Fortune ay mas mukhang mga Diyos ng kasamaan kaysa sa kapalaran. Kaya nang tignan nga ito ni Jack ay nakita niya ang itim na aura sa mga ito, kung saan sinabi niya na sila ang matinding kalaban ng mga tao. Inalok ni Jack ng tsaa si Gol, ngunit naalala nito ang laban niya mula kay Hercules dahil sa nakabalot na benda sa kanyang mga kamay. Kaya pinayuhan na lamang siya ni Gol na manatili na lamang sa kama, habang kumuha ng ilang mga gamot si Gol at saka umalis. Sa pagsisimula ng ika-6 na laban, na sa ngayon ay may 3 panalo ang mga Diyos, habang 2 naman ang sasangkatauhan. Inanunsyo na ni Heimdall ang mandirigma na lalaban para sa panig ng mga Diyos, ang kilalang Diyos sa Dharmic Pantheon at ang tagapagtatag ng Budismo, walang iba kundi si Buddha. Subalit sa halip na manatili sa kanyang posisyon ay naglakad si Buddha patungo sa panig ng sangkatauhan, kung saan sinabi ni Heimdall sa kanya na maling lugar ata ang kanyang pinuntahan. Inagaw ni Buddha ang Gjallarhorn ni Heimdall at inanunsyo niya na siya ay lalaban para sa sangkatauhan, na labis itong ikinagulat ng lahat. Agad na umingay sa buong arena at tinawag siya ng ilang mga Diyos na isang traidor, ngunit binasag ni Buddha ang Gjallarhorn ni Heimdall, na siyang nagpatahimik naman sa mga nagagalit na Diyos. Sinabi ni Buddha na kung hindi ililigtas ng mga Diyos ang sangkatauhan ay siya ang gagawa nito, habang kung sino mang Diyos ang pipigil sa kanya ay ililigpit niya. Dahil sa ginawang anunsyo ni Buddha ay labis itong ikinagalit ng mga Diyos, lalong-lalo na si Odin. Habang nagtataka si Gol kung bahagi ba ito ng plano ng kanyang ate, sinabi ni Brunhilde na si Buddha ang klase ng Diyos na hindi susunod sa utos ng iba. Ilang sandali bago magsimula ang ika-6 na laban,
Nakita ni Buddha si Brunhilde, at inamin niya rito na inutusan siya ni Zeus na lumaban para sa panig ng mga Diyos. Gayunpaman, sinabi ni Buddha na lalaban siya para sa sangkatauhan, na kung saan tinanggap naman ito ni Brunhilde. Natuwa si Buddha dahil sa napakakalmado na reaksyon ni Brunhilde, habang sinabi niya na tila plano na ni Brunhilde na gamitin siya upang lumaban sa mga Diyos, dahil bago pa man magsimula ang Ragnarok ay pumunta na ito sa kanya upang matutunan ang Samavadana. Mariing itinanggi naman ito ni Brunhilde, ngunit idinagdag niya na sa Valhalla, wala nang iba pang may matinding galit sa mga Diyos kaysa kay Buddha. Natawa na naman si Buddha, ngunit sinabi niya kay Brunhilde na alam niyang nilinlang siya nito at sisingilin niya ito ng mahal. Habang pilit na ipinapaliwanag ni Heimdall kay Buddha na labag sa patakaran ng Ragnarok ang paglipat sa ibang panig, biglang dumating si Zeus at sinabing wala siyang problema rito. Kahit labag ito sa patakaran ng Ragnarok ay sinabi ni Zeus na mas nakakasabik ang mga ganitong kaganapan, na tila nais niya muling lumaban. Habang handa naman lumaban rito si Buddha, tinanong naman siya ni Odin kung handa ba talaga siyang maging kaaway ng lahat ng Diyos. Sumagot si Buddha na kahit kaalyado man o kaaway, mabuti o masama, Diyos man o tao, walang ibang mahalaga sa mga ito kundi ang kanyang sariling kagustuhan lamang. Nang magtanong na siya kung sino ang kanyang makakalaban, sinabi ni Zeus na mayroon na siyang napili. Bigla silang may narinig sa kalangitan na mga boses na nagsasabi ng paghuhukom, habang isang malaking barkong panghimpapawid ang lumapag sa arena, at sakay nito ang 7 Gods of Fortune. Nang makababa ang mga ito ay sinabihan sila ni Zeus na sila na ang bahala, habang agad namang lumapit si Heimdall at sinabing isa lamang ang pwedeng lumaban mula sa kanilang 7. Sinabi ni Bishamante na silang 7 ay iisang nilalang lamang, habang biglang sinira nito ang kanyang baluti at tinawag niya ang lahat. Isa-isang pumasok sa kanyang likuran ang 6 pang miyembro ng 7 Gods of Fortune, na kung saan ayon sa alamat ay mayroon pang 8 silang kasama. Ngunit ang katotohanan ay iisang Diyos lamang ang mga ito, na nagsasanib-sanib upang maging orihinal na isang Diyos, na nagngangalang Zero Fuko. Habang sinasabi ni Zero Fuko na papatayin niya si Buddha, bigla siyang may hinugot mula sa kanyang likuran, at ito ang kanyang malaking palakol na may ugat-ugat pa. Nang matanggap na ni Heimdall na sina Zero Fuko na at si Buddha ang maglalaban para sa ika-6 na laban, muli niyang inanunsyo ang pangalan ng 2 mandirigma para sa pagsisimula ng laban. Nang magtanong si Gol kung sino si Zero Fuko, ipinaliwanag ni Brunhilde na pansamantalang anyo lamang ang 7 Gods of Fortune, at ang totoong anyo nito ay si Zero Fuko. Dagdag pa ni Brunhilde na si Zero Fuko ay dating isang mabuting Diyos, ngunit ang kalungkutan ang nagpabago sa kanyang sarili. Noong panahong naninirahan pa ang mga Diyos kasama ang sangkatauhan, isang batang Zero Fuko ang excited na magdala ng kasiyahan sa lahat. Ngunit pagpunta niya sa isang kalapit na nayon ay laking gulat niya nang makita ang mga tao roon, na nagdurusa dahil sa 8 klaseng paghihirap at kamalasan. Napagtanto ni Zero Fuko na kung kukunin niya ang pinagmumulan ng kanilang paghihirap ay makakatulong siya sa kanila. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan ay kinuha niya ang sakit at paghihirap ng bata, kung saan agad naman itong gumaling. Dahil masaya si Zero Fuko na natutulungan niya ang mga tao ay ginawa niya ito araw-araw, hanggang sa matanggal niya ang lahat ng paghihirap ng mga ito. Ngunit sa pag-ako ng lahat ng kanilang paghihirap ay naipon ito sa kanyang katawan at siya naman ang nagsimulang magdusa, subalit hanggat nakakatulong siya sa mga tao ay sapat na ito upang siya ay maging masaya. Isang araw ay binisita niya ang nayon upang makita ang kalagayan ng mga tao, ngunit laking gulat niya nang makita ang tunay na katangian ng mga ito, na bumagsak sa kasamaan at pagkabulok ng moralidad. Nabangga siya ng isang lalaki at naalala niya na ito yung dating bata na kanyang tinulungan, ngunit sa halip na igalang ay binastos lamang siya nito. Hindi makapaniwala si Zero Fuko sa nangyayari, kung saan hindi na niya napigilan ilabas ang kanyang emosyon at isang nakakapanindig balahibong aura ang lumabas sa kanya. Ngunit bigla niyang napansin ang pagdating ng maraming tao at inakala niyang pumunta ang mga ito upang humingi ng tulong sa kanya. Subalit sinusundan pala ng mga ito ang nasa unahan na si Buddha, kung saan ikinagulat niya na kahit dukha at walang-wala ang mga ito ay makikita sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Kaya tinanong niya si Buddha kung bakit masaya ang lahat ng taong sumusunod rito,
habang siya ay inalis niya ang lahat ng kamalasan ng kanyang mga tinulungan, ngunit hindi man lang ang mga ito naging masaya. Sinagot naman siya ni Buddha na hindi niya dapat pilitin ang kasiyahan sa iba, dahil ang tunay na kasiyahan ay sa loob dapat manggagaling. Nang imbitahan ni Buddha si Zero Fuko na sumama sa kanila ay bigla itong tumakbo palayo, dahil naiinggit si Zero Fuko kay Buddha na nagawa ang bagay na dapat sana itong kulin niya bilang isang Diyos. Nang makarating siya sa isang lawa ay doon niya na hindi napigilan ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pagmamahal ay napalitan ng matinding galit, habang nagbago na rin ang kanyang anyo at tuluyang nag-iba ang tingin niya sa mga tao. Nakita siya ng ilang tao habang sinubukan naman niya silang patayin, ngunit nang humarap sa kanya ang isang babae upang protektahan ang anak nito, ay bigla siyang napahinto. Pinigilan niya ang kanyang sarili at hinati ang kanyang kaluluwa sa 7 bahagi, habang doon na siya nagkahiwa-hiwalay at naging 7 gods of fortune. Kaya hanggang ngayon ay labis ang pagkainis ni Zero Fuko kay Buddha, ngunit bigla siya nitong inatake, at nagtanong ito kung nagkita na ba sila noon. Nang dumura ng dugo si Zero Fuko ay iniisip niya na tinamaan ata siya ng matinding kamalasan, kaya paulit-ulit niyang inatake si Buddha gamit ang kanyang palakol, ngunit ni isa ay walang tumama. Lalong naramdaman ni Zero Fuko ang bigat ng kanyang kamalasan, habang ang kanyang palakol ay biglang lumaki at nagkaroon ng mga mata ni Vincent. Ipinaliwanag ni Zeus mula sa nagtatakang Ares, na ang tawag sa palakol ni Zero Fuko ay kataxitrophy, na habang nakakaranas ito ng kamalasan o pagdurusa ay lalong nagiging mapaminsala. Ngunit ganun pa man ay wala pa ring nangyari, dahil naiiwasan pa rin ito ni Buddha habang inaasar pa niya ang lalong nagiging malas na si Zero Fuko. Dahil naman sa magaling na pag-iwas ni Buddha ay naisip ni Gol na may pagkapareho sila ng abilidad ni Kojiro, ngunit hindi sang-ayon rito si Brunhilde dahil nakuha ni Kojiro ang kanyang abilidad sa matinding karanasan at pag-eensayo. Samantala si Buddha ay talagang nakikita ang hinaharap gamit ang kanyang pure enlightenment, kaya't kahit anong gawin ni Zero Fuko ay madali lamang itong naiiwasan ni Buddha. Doon na napagtanto ni Zero Fuko na nakikita ni Buddha ang hinaharap, kaya't para sa kanya ay isa itong pandaraya. Dahil hindi pumapabor kay Zero Fuko ang mga nangyayari ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang kamalasan, habang bigla namang hindi na gumalaw si Buddha at iniisip ni na Brunhilde na may nakita itong mangyayari. Kaya nagulat na lamang sila nang biglang lumaki ng husto at nagkaroon ng maraming talib ang palakol ni Zero Fuko, at ito pala ang nakita ni Buddha na mangyayari. Nang aatake na si Zero Fuko ay inaasahan na ito ni Buddha, kaya bago pa man tumama sa kanya ito ay ginamit na niya ang kanyang 6 realm staff. Kaya nang tumama ang malaking palakol ni Zero Fuko kay Buddha ay muli niyang ikinagulat nang biglang gumalaw ito, dahil nagbago pala ang sandata ni Buddha patungo sa tinatawag na Shield of Ahimusa, na nagbigay proteksyon laban sa malaking palakol ni Zero Fuko. Ipinaliwanag ni Brunhilde na ang 6 realm staff ni Buddha ay isa ding divine weapon, na may kakayahan magbago ng anyo batay sa emosyon ni Buddha. Matapos itulak ni Buddha ang sandata ni Zero Fuko ay muli na naman itong nagbago ng anyo, kaya binago rin ni Buddha ang kanyang sandata at naging Club of Nirvana. Nang umatake na si Zero Fuko gamit ang bagong anyong sandata ay sumugod na rin si Buddha, habang naiwasan niya ito at nagawang makagawa ng isang counter-attack kay Zero Fuko. Ipinanganak si Siddhartha Gautama o kilala bilang Buddha sa hilagang bahagi ng India, na may mataas na katayuan sa kanilang angkan bilang isang prinsipe. Dahil nangako ang mga Diyos na siya ang magiging hari ng buong mundo ay lumaki si Buddha na may maayos na kinabukasan, na naging dahilan upang mapanatag ang kanyang amang hari para sa kinabukasan ng kanilang angkan. Mahal din siya ng mga tao ng kanilang nasasakupan dahil sa kanyang busilak na puso. Isang araw ay binisita niya ang hari ng kaharian ng Mala, na isa niyang kaibigan at malayong kamag-anak na si Jataka. Habang naniniwala si Buddha na masaya si Jataka dahil sa maunlad nitong kaharian, tinanong siya nito kung talagang naniniwala siya na ito ay masaya. Ibinunyag ni Jataka na malapit na siyang mamatay dahil sa kanyang malubhang karamdaman, habang nagtataka siya kung para kanino ba talaga siya nabuhay. Dagdag pa ni Jataka na dahil sa kanyang tungkulin bilang isang hari, marami siyang bagay na hindi pa nakikita o nararanasan, habang marami pa siyang mga katanungan na hindi alam ang kasagutan. Hindi nagtagal ay pumanaw na ang kanyang kaibigan na si Jataka,
habang narinig niya mula sa isang tauhan na malaking karangalan para sa isang hari ang pagkakaroon ng maraming nagdadalamhati, at tunay na masaya si Jataka. Ngunit dahil doon ay bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Jataka, at sa sandaling iyon ay nabuksan niya ang kanyang enlightenment. Bumaba siya ng kabayo at biglang tumawa ng malakas, habang dumiretso siya sa libing ni Jataka at nagtapon ng mga bulaklak, na ikinagulat ng mga tao. Nang bigla niyang buhati ng kabaong ni Jataka, pinigilan siya ng mga tao dahil baka parusahan siya ng mga Diyos. Ngunit walang pakialam rito si Buddha at sinabing hindi kailangan ni Jataka ang basbas mula sa mga Diyos, dahil ang tunay na kasiyahan ay nasa kalooban ng bawat isa. Dinala niya ito sa isang ilog at sinabi sa kaibigan na hanapin nito ang kanyang sarili, habang pinasabay ito sa agos. Pagkatapos ay iniwan ni Buddha ang kanyang kastilyo upang tahakin ang kanyang bagong landas, kung saan sa kanyang paglalakbay ay nakilala niya ang ilang tao na nagsasagawa ng asceticism upang maabot ang enlightenment. Dahil hindi sang-ayon si Buddha sa ganitong pamamaraan ay binigyan niya ng pagkain ng isang monk na malapit nang mamatay sa kagutuman, habang iniligtas niya din ang isang babae na gagawin sanang isang sakripisyo para sa mga Diyos. Sinabi ni Brunhilde na labis na kinamumuhian ni Buddha ang sinumang nagpapabaya sa kanilang sariling kaligayahan o sumusubok na ipilit ang kapalaran ng iba. Nang muling baguhin ni Zirofuko ang kanyang sandata sa dalawang espada, binago rin ni Buddha ang kanyang sandata patungo sa tinatawag na Axe of Lokapala. Nagpatuloy ang paglalaban ng dalawang Diyos, ngunit dahil nakikita ni Buddha ang mga galaw ni Zirofuko bago pa man ito mangyari, ay nagawa niyang makuha ang kalamangan at magawang sugatan ito. Lalong nagalit si Zirofuko at muling binago ang anyo ng sandata patungo sa isang tila latigo na matatalim, habang binago rin ni Buddha ang kanyang sandata patungo sa isang maikling espada. Tumakbo si Buddha habang sinusundan siya ng mga talib ng sandata ni Zirofuko. Ngunit unti-unti niyang pinuputol ang mga ito hanggang sa bumalik ang sandata ng kanyang kalaban sa normal nitong anyo. Lalong nagagalit si Zirofuko dahil ang lahat ng manunood kasama na ang mga Diyos ay sumisigaw ng suporta para kay Buddha, kaya't isang palihim na atake ang kanyang ginawa ngunit naiwasan lang ito ni Buddha. Sinabi ni Buddha kay Zirofuko na dapat niya ding mahalin ang kanyang sarili, habang sinabi din niyang nagmamalasakit din siya kay Zirofuko. Nagtataka si Zirofuko sa sinabi sa kanya ni Buddha, ngunit nang makita niya ang nagliliwanag nitong mukha ay napagtanto niya na gusto niya lamang maging katulad nito at mahalin din ng lahat. Sa sandaling iyon ay nawalan ng kapangyarihan ang kanyang sandata, habang sinabi ni Buddha na ito ang Zirofuko na gusto niyang makaharap at hinamon ito ng basagan ng mukha. Habang hindi makapaniwala ang mga Diyos sa nagawa ni Buddha, nagsimula na ang dalawang Diyos na magsuntukan. Ngunit sa sandaling iyon ay nakakaramdam na si Zirofuko ng kasiyahan sa unang pagkakataon, at nagpapasalamat siya dahil nailigtas siya ni Buddha. Nang bumagsak si Zirofuko ay doon na rin siya tuluyang bumalik sa orihinal niyang anyong masayahin, habang muli siyang nagpasya na magdala ng kasiyahan sa sangkatauhan. Ngunit ang mga sungay niyang natanggal ay unti-unting gumalaw at biglang bumalik sa kanyang ulo, habang lumaki ang mga ito at biglang pumasok sa kanyang katawan. Hindi nakagalaw si Zirofuko at biglang lumabas mula sa kanya ang dalawang Chinese dragon, habang nang babalik na muli sa kanya ang mga ito ay sinubukan pang iligtas siya ni Buddha, ngunit napalibutan na siya ng mga ito. Nabuo ito na parang isang itlog at biglang lumabas rito ang isang malaking lalaki, na halos pati ang mga Diyos ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Biglang napaatras si Buddha dahil hindi niya makita ang hinaharap sa pagkakataong ito, kung saan kaharap niya ngayon ang Demon King ng ika-6 na langit na si Hajun. Nang sabihin ng bagong challenger na sabik na siyang subukan ng kanyang kapangyarihan, nagtanong si Buddha kung nasaan na si Zirofuko, kung saan sumagot si Hajun na tuluyan na itong naglaho. Habang si Brunhilde ay bigla na lamang napaluhod dahil wala siyang alam tungkol sa nilalang na ito, lumalabas rin na kahit ang mga malalakas na gods ay hindi rin ito kilala. Ngunit bigla na lamang may nagsalita na sinasabing ang nilalang na iyon ay hindi isang god, kung saan nang makita ito ni Ares ay mabilis siyang umalis sa kanyang kinauupuan. Ito pala ang Diyos at Hari ng Underworld na si Hades, kung saan naparito ito nang marinig ang pagkamatay ng kanilang kapatid na si Poseidon. Nang magtanong sa kanya si Zeus kung ano ang nalalaman niya tungkol kay Hajun, binanggit ni Hades ang alamat ng Helheim at kwento tungkol sa isang berserker.
Ang mundo ay nahahati sa tatlong antas, ang langit kung saan naninirahan ang mga Diyos, ang gitnang bahagi kung saan naninirahan ang sangkatauhan, at ang underworld o Helheim kung saan nagmumula ang mga demonyo. Dagdag pa ni Hades na may alamat sa Helheim tungkol sa isang kalamidad na kapag nagsanib ang liwanag at anino, ang walang hanggang kadiliman ay maghahari, at isisilang ang Devil King of the Sixth Heaven na si Hadjon. Ngunit kahit si Hades na hari ng Helheim ay minsan ay hindi pa nakita si Hadjon, at nagtataka siya kung paano naging si Hadjon ang isang heavenly god. Nang ilabas ni Hadjon ang kanyang sandata ay agad din siyang umatake, habang nagagawa naman ang mga itong masangga ni Buddha. Nagulat si Gol sa bilis ni Hadjon, ngunit naniniwala siyang mananalo rito si Buddha dahil nakikita nito ang hinaharap. Gayunpaman, kahit nais niyang maging positibo, sinabi ni Brunhilde na hindi nagagamit ni Buddha ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ni Buddha ay ang makita ang kilos ng kaluluwa ng isang nilalang na nauunang gumalaw mula sa katawan nito, ngunit dahil isang nilalang ng kadiliman si Hadjon ay siguradong wala siyang ibang nakikita rito. Matapos makalayo ni Buddha ay nagpa siya si Hadjon na gamitin ang kanyang demon drill, at walang ano-anong sumugod kay Buddha. Ginamit ni Buddha ang kanyang panangga at lumikha sila ng isang malakas na pagsabog, ngunit nang hamupa ang usok ay nakita ni Hadjon ang kanyang duguan na talib. Nagawa pala nitong mabutas ang panangga ni Buddha at tinamaan nito ang kanyang kaliwang mata, na kung saan nagulat rito si Hadjon dahil plano pala niyang asintahin ang ulo ni Buddha, ngunit nagawa pa rin itong makaiwas. Nang gamitin ni Hadjon ang kanyang battle axe, ay ginawa namang espada ni Buddha ang kanyang sandata upang harangin ang mga pag-atake nito. Bagamat nakakalamang si Hadjon dahil nawalan ng kaliwang mata si Buddha, nagawa pa rin niyang masugatan si Hadjon, ngunit gumanti naman ito ng mas mabilis pang mga pag-atake, at tinamaan siya sa kanyang kaliwang balikat at dibdib. Habang nagtataka si Ares kung gaano kalakas si Hadjon, naikwento ni Hades ang isang pangyayari bago pa niya pamunuan ang Helheim, kung saan winasak ni Hadjon ang kalahati ng Helheim sa isang atake lamang. Ngunit matapos ito ay bigla na lamang nawala si Hadjon at hindi na muling nagpakita, habang may isa siyang naiisip na rason kung bakit bigla na lamang itong lumitaw ngayon. Ang hinala niya ay may kumuha ng natirang parte ni Hadjon at pinag-eksperimentuhan, at pagkatapos ay itinanim ito sa ulo ni Zero Fuko. May isang Diyos na naiisip si Hades na may kakayahang gumawa nito, at ito ang God of Darkness na si Beelzebub. Nagawa namang matusok ni Hadjon ng paa ni Buddha, kaya't napaatras muna ito. Habang isinisigaw ng mga Diyos na patayin na ni Hadjon ang traidor na si Buddha, sinabi ni Hadjon kay Buddha na sumuko na lamang at tanggapin nito ang kanyang banal na parusa. Dahil sa narinig ni Buddha na salitang banal na parusa ay naisip niya na tunay pang buhay si Zero Fuko sa loob ni Hadjon, ngunit tinawanan lamang siya ng Demon Lord at sinabing nilamon na niya ito. Dahil sa mga panlalait pang sinabi ni Hadjon tungkol kay Zero Fuko ay hindi na napigilan ni Buddha ang kanyang galit, at direktang sinabing papatayin niya si Hadjon. Nagpa siya si Buddha na muling baguhin ang kanyang sandata, ngunit dahil sa kanyang matinding galit o emosyon ay nagbago ito sa isang sandata na hindi niya pa kailanman nakikita, at ito ang tinatawag na War Side of Salakaya. Nang sumugod na si Buddha ay nagawa pa rin itong masangga ni Hadjon at nagsaya ang mokong, ngunit biglang sumiklab ang apoy mula sa ulo ng leon at itinulak ang karit patungo kay Hadjon. Tumulo ang mga dugo sa paanan ni Hadjon dahil tumama ang karit sa kanyang braso, ngunit biglang umubo ng dugo si Buddha dahil nasaksak naman siya nito sa kanyang tiyan. Habang hindi makapaniwala ang lahat sa sinapit ni Buddha, hiningi ni Hadjon kay Buddha ang kanyang huling mga salita. Ngunit ngumiti lamang si Buddha at lalo pa siyang lumapit kay Hadjon, habang muli niyang inulit na kung hindi ililigtas ng mga Diyos ang sangkatauhan ay siya ang gagawa nito, at ang sino man ang humadlang sa kanya ay kanyang papatayin. Dahil malapit nang maputol ni Buddha ang braso ni Hadjon ay bigla siyang sinipa nito. Ngunit nang nagawa pa ring makatayo ni Buddha ay doon na nagtaka sa kanya si Hadjon, kung saan sinabi niya rito na tila natatakot na sa kanya ang Demon Lord. Sinabi ni Hadjon na kahit ang mahinang bersyon niya noon ay hinding-hindi matatakot kay Buddha, ngunit sinabi sa kanya ni Buddha na isa siyang mahinang nilalang at mas mahina pa siya kaysa kay Zero Fuko. Nainis rito si Hadjon at muli siyang bumato ng maraming atake kay Buddha,
kung saan iniisip ng ibang manunood at ni Ares na wala ng pag-asa si Buddha. Ngunit iba ang pagtanaw rito ni Hades dahil nakikita niya sa mga mata ni Buddha na hindi pa ito sumusuko, habang sinabi naman ni Zeus na sinusubukan ni Buddha na gawin ang isang teknik na buhayin ang patay. Nang magawang may tulak palayo ni Hajun si Buddha ngunit nanatili pa rin itong nakatayo, biglang napansin ni Hades ang ipinapakitang reaksyon ni Hajun, at sinabing tila natatakot na ito sa kanyang kalaban. Dahil hindi matanggap ni Hajun na siya ang nakakaramdam ng takot, bigla niyang pinutol ang kanyang kaliwang braso at binago ito upang maging isang espada. Kaya nang muling umatake si Buddha ay ginamit ni Hajun ang isang teknik, na naging dahilan upang maputol ang talib ng sandata ni Buddha at bumalik ito sa orihinal nitong anyo. Sinamantala na ito ni Hajun at muli siyang umatake, na naging dahilan upang tuluyan ng masira ang sandata ni Buddha. Habang nawala ng malay si Buddha, bigla siyang nagising nang mapansin niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang likuran. Nang isang kamay ang humawak sa kanya, tinignan niya ito at bigla na lamang siyang napatawa ng malakas. Habang sinasabi ni Hajun na tila nababaliw na si Buddha, muli namang tumayo si Buddha at nasira ang panali niya sa kanyang buhok. Doon ay ikinagulat na lamang nila nang makitang hawak na ni Buddha ang Kataxe Trophy, habang ang kaluluwa ni Zero Fuku ay muling nagising, at ito ang nagsilbing divine treasure ni Buddha. Kaya habang hindi makapaniwala si Brunhilde, napansin niya na mula sa kabutihan ni Buddha, ang Kataxe Trophy ay naging isang banal na sandata, isang sandatang sumasalamin sa kaluluwa ng 7 Gods of Fortune. Nang sabihin ni Buddha kay Hajun na ito na ang kanyang banal na parusa, nainis rito si Hajun at doon na sila nagpalitan ng mga pag-atake. Kaya habang paulit-ulit na tinatanong ni Hajun kung bakit hindi pa rin bumabagsak si Buddha, nagawa nilang makapagpatamo ng pinsala sa isa't isa. Nang muli sanang aatake si Buddha ay napatigil siya mula sa sakit ng kanyang mga sugat, kaya't sinamantala ito ni Hajun, subalit nagawa pa din itong masangga ni Buddha. Natanggal ni Buddha ang sandata ni Hajun at nakagawa siya ng direktang pinsala laban rito. Kahit sa ipinapakitang kalamangan ni Buddha ay hindi pa rin kumbinsido sina Zeus at Hermes na tatagal pa ito sa laban, dahil sa tingin ni Zeus na sa susunod na atake ni Hajun ay siguradong babagsak na si Buddha. Ngunit habang hindi rito sang-ayon si Hades, napansin na rin ni Brunhilde na tila tumigil na sa pagsangga si Buddha at naiiwasan na nito ang lahat ng pag-atake ni Hajun. Kaya biglang napagtanto ni Brunhilde na tila gumagana na muli ang kakayahan ni Buddha, kung saan marahil ito sa ipinapakitang emosyon ngayon ni Hajun, at ito ang pagkatakot. Habang lalong naiinis si Hajun dahil hindi niya matamaan si Buddha, pinalakas niya ang kanyang braso upang gumawa ng isang malakas na atake, kung saan nagawa niyang mahati si Buddha sa kalahati. Labis itong ikinatuwa ni Hajun habang pagkagulat naman sa lahat ng nanunood. Ngunit isa lang pala itong ilusyon dahil ang tunay na Buddha ay nasa kanyang likuran, at naghahanda ito ng kanyang panapos na atake. Muli sanang aatake si Hajun ngunit pinakawalan ni Buddha ang Maapari Nirvana, na naging dahilan upang magkaputol-putol ang katawan ni Hajun. Sari-saring reaksyon ang nakita mula sa mukha ng mga Diyos, habang pagkasaya at pagbubunyi naman sa panig ng sangkatauhan. Gagawa pa sana ng huling atake si Hajun, ngunit bago pa man ito tumama ay tuluyan na siyang naglaho. Doon ay nakita niya rin si Zero Fuku patungo sa kalangitan, kung saan nagbigay sa kanya ito ng isang malaking ngiti at tumungo sa langit kasama ang 7 Gods of Fortune. Nagpasalamat siya kay Zero Fuku at sinabing magkikita pa silang muli. Kaya habang nagdidiwang ang mga tao sa kanilang pagkapanalo, idineklara ni Heimdall na ang nagwagi sa ika-6 na laban ay ang kinatawan ng sangkatauhan, na si Buddha. Nang papalabas na si Buddha ng arena ay doon ay sinalubong siya ni Brunhilde, ngunit matapos niyang mag-peace sign sa mga ito ay tuluyan na rin siyang bumagsak, at agad na sinugod sa emergency room. Samantala, pinuntahan naman ni Odin si Beelzebub upang tanungin kung ito ba ang responsable sa pagkabuhay ni Hajun. Nagbabala rito si Odin na walang sino man ang makikialam sa kanyang laban at ambisyon, kung saan hindi naman pumalag si Beelzebub. Dahil naman sa pagkakatabla ng standing ng mga Diyos at ng sangkatauhan, nais ni Hades na siya ang lumaban sa ika-7 laban upang ipaghiganti si Poseidon.
Ikinagulat ito ng mag-amang mga Diyos, habang pati si Gol ay nagimbal din nang makita ang balita. Ngunit sinabi ni Brunhilde na mayroon na siyang ipanglalaban sa King of Underworld at ito ang King of Beginning, kung saan isang lalaking may takip sa mata ang ipinakita, at ito ay si Qin Shi Huang. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.